Ngayon ay ang Stone Gambling Convention ng aking antique shop. Subukan mo, 1,000 para sa isang magaspang na bato. Kahit anong jade ang mabuksan, tatanggapin ng aking antique shop ang lahat ng presyo. Umalis ka, umalis ka. Nakuha ko. Su Xiaofeng. Lumang bagay. Sabi ng kuya ko na ito ay sirang bato na sirang bato nga. Bilisan mo at ibalik mo ang pera sa akin. Hindi kita niloko. Huwag kang masyadong magmalabis. Paano kung apihin kita? Pera. Nakaraang buhay. Itinuturing kitang kapatid. Pinagtaksilan mo ako. Sa buhay na ito, hindi kita pakakawalan. Iyon na. Lumabas ka. Ang batong ito ay puro dumi lamang. Mukhang malas ka ngayon. Balik ka ulit. Guru Wow, ito na, Tera. Labas. Ulit. Wala ka ng sapat na pera. Gusto mo bang bumalik? Isang buhay, isang kamatayan. Ang pagtaya sa bato ay nasa swerte. Sa tadhana. Sa tingin ko, hindi ka ganoon kaswerte. Sino ka? Sinabi mong hindi ako swerte? Kung kaya mo, subukan mong magbukas. Buksan mo. Ikaw pala? Wala akong pera. Pero tataya ako gamit ang recipe ng potato chips ko. Recipe ng potato chip. Parang sinakyan ng asno ang utak mo. Baliw talaga. Alam mo ba ang mga patakaran dito? Oo, sinabi ko. Ako na ang magbubukas kung handa kang tumaya. Bata, naisip mo na ba? Walang lalabas na jade. Akin na ang recipe ng potato chip. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ano itong kahangahangang recipe? Sa tingin ko, baliw ang dalawang ito. Panalo o talo. Malalaman lang kapag binuksan na. Bata. Ibibigay mo sa akin itong sirang bato? Kukunin ko ang apelyido mo. Bata, talo ka. Bata, natalo ka. Walang jade. Ano magagawa mo? Akala mo ba ang pagtaya sa bato ay parang pusa't aso? Kahit sino pwedeng maglaro? Sino ang tinutukoy mo? Master Feng, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay itong walang kwentang basura. Hindi ba sobrang yabang mo kanina? Kinuha ni Mr. Wow ang recipe mo, pero hindi kita pakakawalan. Teka, Anong iba mo pang gustong laro? Mr. Huo. Pwede ko bang subukan ulit? Hindi ka ba naniniwala sa paraan ko ng pagbubukas ng bato? Ano naman kung mabuksan? Hindi ako naniniwala. Kung hahawakan mo itong bato, magiging jade ito. Kung magagawa mong gawing jade itong bato ngayon. Ako, Xu Xiaofeng, mawawalan ng braso. Ngayon sumuko ka na. Mokui. Ito ay napakatumpak na jade. Paano nangyari yon? Maliwanag na basurang bato. Paano ito naging jade? Nakikita mo ng malinaw. Hindi iyon. May iba pa ba sa kabilang kalahati? Ba, swerte mo. Hindi ako naniniwala na ang batong ito ay makakapagbigay pa ng jade. Paano kung ilabas ko ito? Ang buhay ko ay sayo. Sinabi mo. Sabi ko, hindi ako naniniwala na ang isang bato ay makakagawa ng dalawang jade. Ah, 40 taon na akong nasa negosyo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kataas na precision na ice jadeite. Ano? napakagaling. Wow! 2 piraso ng jade ang lumabas sa isang bato.
Malaking pera iyon. Hindi nila alam. Pagkalipas ng maraming taon, ang 2 piraso ng jade na ito ay napunta sa aking mga kamay. Kuya Xiao, lalawakin ko ang iyong paningin. Isa ito sa mga magaspang na bato ni Huo Zhenshan, ang 2 top goods na inilabas. Tingnan mong mabuti. Binuksan ko ang jade. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Hindi ko gusto ang buhay mo. Gusto ko ang kamay mo. Kuya, mali ako. Mali ako, bro. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pakiusap, bitawan mo ako. Saan napunta ang iyong kayabangan kanina? Hindi, ang aking mga mata ng aso ay hindi nakakakilala kay Tarzan. Mali ako, okay? Kuya, kung wala akong mga kamay, wala akong silbi. Pakiusap, bitawan mo ako. Hindi mo ba ako binitawan kanina? Tumigil ka. Chin Xiao, ang paghampas sa aso ay nakadepende sa may-ari. Tama? Kuya Tian, Kuya Tian. Chin Xiao, yung pagsuntok sa aso, sa may-ari nakadepende, di ba? Wang Haotian. Kuya Tian, dumating ka sa tamang oras. Ninakaw ng batang to ang bato ko. Magbukas ng jade. Pinahiya ko. Kailangan mong magdesisyon para sa akin. Chu Xiaofeng. Bakit hindi kita nakita na ganito kataksil dati? Kuya Tian, ninakaw niya ang bato ko. Kung hindi siya dumating, ang jade na ito ay akin. Kuya Tian, jade ba natin ito? Ito ang jade na kakalabas lang. Oo, ito na nga. Dahil sa'yo ito. Anong pinag-uusapan mo sa isang bilanggo? Eto na. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang jade na ito ay pag-aari ng kapatid ko. Tingnan mo ang hinaing ng kapatid ko. Ako ang panganay na kapatid natural. Kailangan kong ipagtanggol ang kapatid ko. Ibaba mo. Binuksan ko ang batong jade na ito. Anong ebidensya mayroon ka? Nakita nila mismo. Ano ang nakikita mo? Hindi naman, wala actually. Hindi nakita. Ikaw. Chin Xiao, anong pinaglalaban mo sa akin? Tara na. Aray. Tumatawa ka ba? Tumatawa ako. Kumuha ka lang ng 2 pekeng batong jade. Maging sanggol ka na lang. Ngayon ang kombensyon ng sugal na bato, ang pinakamataas na kalidad na jade, ay hindi pa lumilitaw. Hindi ka ba excited? Ang 2 pirasong jade na ito ay bihira, pero napakaliit. Kung pwede lang gumawa ng malaki. Makikipagpustahan ka ba sa akin? Pusta. Paano pumusta? Bawat isa pipili ng bato. Kung sino ang mag-alok ng mataas na kalidad na jade, siya ang mananalo. Chin Xiao, masyado kang immature. Tara, ang buong Jinghai ay ang ating triad. Ilang piraso lang nasirang bato. Gusto ko. Sino ang maglalakas loob na hindi magbigay? Tigil, ha? Tigilan mo na. Si Huo Zhenshan ay nasa negosyo na ng 40 taon. Ikaw, batang walang alam, may kapal ka ng mukha na magsalita sa harap ko? Huwag mong tanggihan ang toast. Uminom ka ng penalty wine. Wang Haotian. Mga patakaran ng triad. Una, huwag saktan ang matatanda at mga bata. Pangalawa, huwag saktan ang mga babae at bata. Naglakas loob kang lumabag sa mga patakaran. Wala kang karapatang magsalita sa akin tungkol sa mga patakaran. Sa buong Jinghai, ako, si Huang Haotian, ang siyang patakaran. Gawin nyo na. Puta! Lumalaban kayo? Laban patayin nyo siya para sa akin. Ang mga miyembro ng triad ay naglakas loob na pumunta rito at manggulo. Akala nyo ba mahina ang pamilya Huo? Lolo, okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa binatang ito. Huo Jianing, simula ngayon, ikaw ay kay Chin Xiao na. Hindi ko inaasahan na may kagandahan kang tulad mo sa lungsod. Linisan mo ang bibig mo. Binibini, ang Jinghai ay teritoryo ng aming triad. Basta't sumunod ka sa akin. Garantisadong yaman habang buhay. Karangalan at kayamanan. Mukhang wala kang swerte na maranasan iyan. Peking baril, ganyan ka matakot? Tapang mo lang yan. Paano ka nangahas pumunta sa pamilya Huo ko para manggulo? Jianing,
Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ibaba mo yan. Kung ako sa'yo, maghanap ako ng butas sa lupa at sumuot doon. Iwasan mo na lang ang kahihiyan. Ikaw, Wang Haotian, nasa gulo ka rin. Nahiya ka rin. Dapat kang umalis dito. kung sabihin mong umalis ako, aalis ako. Hindi ako aalis. Kombensyon ng sugal sa bato. 'Di ba? Magaling ako dito. Bata, kaya mo bang pumusta sa akin kung matalo ka? Sasama ka sa akin para punuin ang bahay. Huwag kang lumampas. Chin Xiao, bakit ka nagmamadali? Gusto mo siya, 'di ba? Jianing, may utang ako sa iyo noon. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang magdusa pa. Anong ginagawa mo sa mga babae? Pumusta ka sa akin kung kaya mo. Pumusta sa iyo. Ano ang ipupusta ko sa iyo? Pustahan tayo ng buhay. Pinupusta mo ang buhay mo sa akin. Ikaw, mabahong preso. Magkano ba ang halaga ng buhay mo? Kung matalo mo siya, ibibigay ko sa iyo ang tindahang ito. Lolo, Ginoong Huo. Ibig sabihin, basta matalo ko siya, akin ang tindahang ito. Boy, naniniwala ako sa iyo. Pumusta ka sa kanya. Si. Pupustahan kita. Tiyan, nakita na ng mga eksperto. Sabihin ang ikatlong piraso ng lana sa kanan. Dapat makapagbukas ng isang bagay. Chin Xiao, may oras ka pa para umamin ng pagkatalo. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos, gumapang ka sa ilalim ng aking paa. Ililigtas ko ang iyong buhay. Sigurado ka bang mananalo ka? Hanggat may ganito, hindi ka makakaahon. Kung matalo ka, gumapang ka rin sa ilalim ng aking singit. Bakit ka nakikipag-usap sa aking kuya? Mabahong preso ka. Kung matalo ako, pinatawad kita ng 100,000. Ipapakita ko sa iyo ng sarili kong mga mata ngayon. Mawalan ka na ng pag-asa. Buksan. Ito ay jadeite na walang basag. Pinakamataas na grado. Naririnig mo ba ako? Mataas na grado na jadeite. Inilabas ko ito. bakit nagmamadali? Hindi pa siya pumipili. Ano kung pumili siya? Kung hindi ito kasing halaga ng aking jade, talo pa rin siya. Alam mong matatalo ka. Pinili mong huwag ipakita sa iba. Ako mismo ang magbubukas. May barde. Ano kung may berde? Kung hindi ito kasing halaga ng aking jade, talo pa rin siya. Ito ba? Lin Xiao, hindi mo ba kayang matalo? Pinadilim mo ang langit. Sinasadya mong magtagal dito. Lolo, ano ba talaga ang ginagawa niya? Gumagamit ng espesyal na paraan ang batang ito. Ang paraang ito ay nakakakita ng kalidad ng jade sa bato, pero napakataas ng hinihingi sa jade. Kung mahina ang kalidad ng jade, hindi ito makita. Sira na ito. Bakit pa siya? Ayos lang. May sapat na tiwala ang batang ito para gawin iyon. Bah, anong espesyal na paraan? Nabilanggo lang siya. Mabibigyan ba siya ng ginto? Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng matandang ito. Alisin mo na. Ang jade na ito ay binuksan ko. Akala ko may kung ano. Napakagaling. Diyos, ano ang nakikita ko? Lolo, Ito ba ay Emperador Verde? Nabasa ko lang ito sa mga libro. Ngayon ko lang ito nakita. Emperador Verde. Ito ang piraso ng jade na maaaring ipagpalit sa isang lungsod. Wang Haotian. Umamin ka ba natalo ka? Kung ano ang sabi mo, iyon na, sinabi ko, na bato lang ito. Pwede kang pumunta sa kahit anong antigong tindahan para patunayan. Kung peke ito, makikita mo agad. Sinabi ko na peke ito. Peke. Bumalik ka sa iyong salita. Ano naman? Sa mundong ito, ang malakas lang ang may karapatang magsalita. Ibalik mo sa akin ang jade. Bakit? Maraming nanonood, kahit gaano ka-arogante ang triad, gusto mo pa bang mang-hold up ng hayagan? Tingnan ko kung sino ang mangahas magsalita ng marami. Umalis ka dito. Wang Haotian. Alam ko na gusto mo itong jade. Pwede mo itong kunin kung gusto mo. Pero may isa akong kondisyon. Karapat dapat ka ring makipag-usap sa akin ng mga termino. May ginawa ako sa bato. Itong jade ay para lang sa akin.
Sino man ang mag-ukit nito ay masisira. Kung hindi ka pumayag, kunin mo na lang ang mga piraso at umalis. Chin Xiao, huwag mong kalimutan na may utang ka pa sa akin na 100,000. Ang jade na ito ay higit pa sa 100,000. At huwag mong kalimutan ang ating taya. Ano ang meron ka? Ang 100,000 na dolyar ay papawiin. Ilabas mo ang iyong mga tao sa tindahan. Huwag na kayong mang-istorbo sa pamilya Huo. Gamit itong piraso ng jade, ano ang gusto ko? Sige. Kahit na maswerte ka ngayon, eto na, At iba pa. Paano ang IO? matagal pa. Yan ay Emperor Jade. Peke ang jade na iyan. Habang nagkakalkula ako, nagtago ng isang bote ng berdeng potion sa kanyang palad, at ang batong iyan. Ito ay ordinaryong jadeite. Kinulayan ko ang Emperor Jade ng tubig na gamot, ang dahilan kung bakit dahan-dahang binuksan ang bato. Naghihintay na matuyo ang potion. Para hindi kanya matuklasan. Si Huang Haotian ay mayabang na naman. Pangalawa lang sa command ng Triad. Nakakuha siya ng napakagandang piraso. Tiyak na itatago, huwag hayaang malaman ng amo. Kumita ng malaki. Haotian, narinig ko na may maganda kang nakuha. Hi! Kuya Hai! Ito ang imperial na hadyang na binanggit mo. Bobo ka ba? Kuya Hai, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na makakain at makakagala ang batang Chin. Nalinlang ka ng isang preso. May utak ka ba? Halika rito. Kamakailan, ang ating sindikato ay gagawa ng malaking bagay. Mayroong subasta ng lupa. Kayo dalawa, pumunta kayo. Huwag mo akong sisihin sa mga susunod na pagkakamali. Walang anuman. Kuya Hai, huwag kang mag-alala. Babawi kami. Gayunpaman, Kuya Hai, ano ang ating ay subasta? Hindi mahalaga kung ano ang subasta. Mayroon akong impormasyon sa loob. Mayroon. Matalino, Kuya Hai. Tatay, nanay, Aray, tigilan mo na ako. Puro ka lang gulo. tatay, Tigilan na ang away. Aray, binago ko na. 100,000 dolyar. Binayaran ko na. Magsinungaling ka na naman, ang aming pamilya. Kahit hindi tayo kumain o uminom, hindi sapat ang ipon natin habang buhay. Sa ilang araw lang, nagpapatuloy ka na naman. Akala mo ba, tanga pa rin ako? Tatay, totoo ang sinabi ko. At nakikipagnegosyo pa rin ako kay Ginoong Huo. anak, iyon ba si Ginoong Huo, ang presidente ng Kapulungan ng Komersiyo? Oo, siya ang tinutukoy ko. Aray, Pinaniniwalaan mo siya? Maaari ba niyang hamakin ka? Isang preso? Puro ka gawa-gawa? Wala ka ng pag-asa? Tatay, bakit hindi mo ako pagkatiwalaan kahit isang beses? Nakulong ba ako? Pag-uusapan mo ba ako habang buhay? tatay, 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 anak, inaatake sa puso ang tatay mo. Kailangang dalhin sa ospital. Wala tayong pera. tumawag ka ng 120, manghihiram ako ng pera ngayon. Manghiram ng pera. Eto, sasabihin ko na. Bilanggo siya. Hindi talaga kapanipaniwala. Nakalantad na ba ang kanyang tunay na kulay? Ginoong Huo, hindi ako hihiram ng pera ng basta-basta. Magsasagawa ang gobyerno ng subasta ng lupa at handa ng magpaunlad ng bagong proyekto. Seryoso ka? Mangyaring bigyan ng maraming payo si Ginoong Chin. Ang bawat proyekto ng gobyerno ay lihim. Wala tayong paraan para malaman. Bukod dito, kapag lumabas na ang balita, ang bahay na iyon, pero hindi natin basta-basta mabibili. Jianing, huwag kang bastos kay Ginoong Chin. Ako, Siyempre hindi, pero mabuhay muli. Naalala ko ito ng malinaw. Kung sasabihin kong alam ko ang lokasyon ng bagong development zone, Seryoso ka? talaga, paano nangyari iyon? isinusumpa ko ang aking buhay. Magkano ang halaga ng buhay mo? Ginoong Chin formal kitang iniimbitahan na maging consultant ng proyekto ng pamilya Huo. Lolo, baliw ka ba? Jianing, iniligtas lang niya ang ating antique shop. Kung hindi dahil sa kanya, nasa kamay ka na ngayon ni Huang Haotian. Huwag kang mag-alala. Handa akong tumulong sa mga gastusing medikal ng iyong ama. Kung talagang matutulungan mo akong makuha ang lupaing iyon sa development zone, handa akong magbahagi ng 20% ng kita. Dahil taos-pusong nag-anyaya si Ginoong Huo. Kaya pumapayag ako. Huwag kang mag-alala. Siguradong bibili ako ng lupa sa development zone para sa'yo.
Oh, hindi ba yan si Miss Huo? At ito si... Hayaan mong ipakilala ko kayo sa lahat. Ito ang project consultant na inupahan ng ating Huo Group, Chin Xiao. Sa mga susunod na usapang negosyo, siya ang magiging leader. Bakit hindi ko pa nakita ang project consultant na ito dati? Kaya ba niya? Dahil ito ay kinikilala ng pamilyang Huo. Marahil ay napakahusay. Hindi ko inaasahan. Ang sikat na pamilyang Huo sa mundo ng negosyo, talagang naglagay ka ng isang presong manggagawa dinala sa lugar ng auction. Ikaw na naman. Paano? Karapat-dapat ka bang nasa lugar na ganito? Siyempre, ang iyong pamilyang Wo ay hindi rin mabuti. Dumating na nagpapayabang kasama ang mga presong manggagawa. Ano, ang pamilyang Huo ay ginagawang consultant ang mga presong manggagawa. Mayroon palang ganyan. Xu Xiaofeng, tumahimik ka para sa akin. Huwag kang bastos. Niloko mo ako sa pera gamit ang peking jadate. Hindi mo ito makakalimutan agad, di ba? Pero, kung mapaglilingkuran mo ako ng maayos, ang utang na ito ay kakanselahin. Nagpapakamatay ka. Nagpapakamatay? Tingnan natin kung sino ang nagpapakamatay. Tian, Wang Hao Tian, lumayo ka kay Jianing. Ito ay hindi teritoryo ng iyong gang. Chin Xiao, Huo Jianing. May utang kayo sa akin. Hindi ko lang ito babalikan. Nang may interes, papatayin kayo nito. Patay. Lahat, tumahimik po kayo. Ang auction ng real estate ngayong taon ay Tumahimik ang lahat. Magsisimula na ang subasta ng real estate ngayong taon. Kuya Tian, hindi naman ito ang ating teritoryo. Hindi pwedeng masyadong magulo. Jianing, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan ko ang pamilya Huo na makuha ang Land King. Huwag mong sabihin yon. Umupo ka. Magsisimula na ang subasta. Magandang umaga sa lahat. Oras na muli para sa taunang subasta ng Jinghai. Pakitingnan ang unang pahina ng brochure ng lote. Ito pala ay Longanshan. Narinig ko na malapit na itong maging isang importanteng economic development zone. Ito ay isang kayamanan. Oo, ang Longanshan na ito ay may magandang ecological environment, malapit sa Jinghai Expressway. Ito ay para sa pag-develop ng mga tourist attractions. Kailangan nilang kumita araw-araw. Sino man ang makakabili ng lupaing ito, kailangan pa rin nilang maging mayaman. Tama. Kuya Tian, sabi ni Kuya Hai, kailangan nating makuha ang lupaing ito. Huwag kang mag-alala. Desidido akong manalo. Chin Xiao, dapat nating makuha ang lupa na ito. 5 million. 5.50 million. 6 milyon. 7.50 million. 8 milyon. 8.50 million. 9 million. 950 million. 10 million. Wow! 10 million! Gusto ng triad ang lupa na ito. 10 milyon? Sobrang taas? Titingnan ko kung sino pa ang tumatalo. Ginoong Huang, labag ito sa mga patakaran. Patakaran? Ako ang patakaran. Ang gusto ng triad. Tingnan natin kung sino ang mangahas na mangagaw. Doli 1 million. Preso, sawa ka na bang mabuhay? Dito ang subasta. Ang may pinakamataas na bid ang makakakuha. Akala mo ba ito ay palengke? 15 milyon. 18 million. 20 milyon. Wow, 20 million. 20 million. Alam mo ba kung bakit hindi dumating ang boss natin ngayon? Dumaan ba ang tatay mo sa Shanghai Expressway ngayon? Kung may aksidente, Huwag saktan ang tatay ko. depende sa performance mo. Kayong mga gangster. Tanging marumi at masasamang paraan. Ikaw na mabahang basura na nakakulong, karapat-dapat ka rin. Mayroon bang mas mataas na bid? 20 milyon, isang beses. 20 milyon, ikalawang beses. 20 milyon, ikatlong beses. Binabati kita sa triad. Matagumpay na nabili ang karapatan sa pag-unlad ng lupa ng Longanshan. Sir Tian, ang lupaing ito ay atin. Binabati kita sa triad, magkaroon tayo ng sabaw kapag kumain ka ng karne sa hinaharap. Sige. Pero hindi lahat ay maaaring makipagtrabaho sa isang triad.
Halimbawa, itong dalawa. Tama si Mr. Huang. Ang ilang tao, hindi sila ipinanganak upang maging mayaman. Magaling sabihin ang mga naglalakas loob na sumalungat sa ating triad. Kahit ang mayamang pamilya Wu ay tiyak na mapapahamak. Tama? Ang mga asong ito ay makapangyarihang bagay. Isisi mo sa pamilya mong Wu. Anong klaseng investment advisor ang hinahanap mo na galing sa bilangguan? Itong bata, papasok sa bilangguan at sira ang ulo. Sakupin ng lupang kayamanan ng Dragon Ancient kasama ang ating triad. Kung ibinigay sa iyo ng Long Ancient, meron ka bang buhay upang yumaman dito? Tingnan mo ang wala siyang silbi. Kahit yakapin niya ang hita ng pamilyang Huo, hindi siya asenso. Sabi ko, mayaman na ang pamilyang Huo. Nakakita sila ng basura mula sa bilangguan. Anong investment advisor ng proyekto? Tahimik. Ang aming pamilyang Huo. Hindi mo na dapat apihin ang aming pamilya, kayong mga mabahong isda at bulok na hipon. Hindi ba natin kayang talunin ang mga gang sa seryosong negosyo? Jianing, huwag kang panghinaan ng loob. May pagkakataon pa tayo. Sino ang nangako? Natutulungan ang aming pamilyang Huo na makuha ang Land King. Ngayon, Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan kahit isang beses? maniniwala ka o hindi? Depende sa resulta. Mga Ginoo, patahimikin nga ninyo. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang ikalawang lote. Pakitingnan ang pahina 2 ng Brothers Year na ito. Ito pala ay Long Shugu. Ilang beses nang nabigo ang Long Sugo. Ito'y isang disyerto lamang. Huwag ibigay kahit kanino ng libre. Tama, mga tanga lang ang may gusto nito, kapatid. Tagapag-host, sa tingin ko, huwag mong sayangin ang iyong oras. Sino ang magbabayad para sa ganoong lupa? Bilisan mo, at palitan, ang susunod. Dahan-dahan lang. Kailangan pa rin sundan ang proseso. Mga minamahal na panauhin, ang presyo ng lupain ng Longshugo ay nagsisimula sa 3 milyon. Bawat bid ay hindi dapat bababa sa 100,000. May bid ba? Kung may magbabayad para sa lupaing ito ngayon, puputulin ko ang ulo ko at gagawing arinola para sa kanya. Eksakto. Magbid ako ng 3 million. Chin, sinasadya mo akong kalabanin? Tama? Chin, sinasadya mo bang kalabanin ako? Tama? Mas gugustuhin ko pang makita ang ulo mo bilang arinola. Tawa, tawa, tawa. Tawa ng utot, tawa ng tawa. Shin Xiao, alam mo ba ang ginagawa mo? Paano ka basta-basta sumasagot dahil sa biglaang desisyon? Hindi na sana ako naniwala sa iyo. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Ang lupaing ito ay isang kumikitang piraso ng lupa. Ang laking bagay. Mga presong manggagawa at basurang squatter. Tama lang, gawing landfill ang inyong mabahong isda at bulok na hipon sa hinaharap. Kapatid, perpektong tugma. Talagang nagustuhan niya ang lupang iyon. Hoy, itong Ginoo. Titiyakin ko ulit. Gusto mo ba talagang bilhin ang lupang ito? Hindi. Wo Jianing, dapat makuha ang lupaing ito. Ito ay may kinalaman sa interes ng iyong pamilyang Huo. Shin Xiao, hindi na sana ako naniwala sa iyo. Paano mo nagawa? Ako na ang may-ari ng proyekto ngayon. Wala kang karapatang gumawa ng anuman na lampas sa akin. Iuulat ko ito sa aking lolo. Pasensya na. Jianing, kailangan kong maging matigas ngayon. Okay, totoo ngang lumulubog na ang araw sa pamilyang Wu. Ang kamay at paa ay gapos ng isang tagalabas. Napitan ng isang tagalabas. Mangyaring simulan ang countdown. 3 milyon, 1 beses. 3 milyon, 2 beses. 3 milyon, 3 beses. Ipinapahayag ko, ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa ng Longshugo ay binili ng Ginoong ito. Batiin natin siya. Binabati kita. Binabati kita. Aray, batiin natin siya. Ang batang iyon. Gumastos ng tunay na pera sa wasteland na iyon, na ayaw ng aso. Gusto mo bang maghanap ng ginto sa lupa? Tama ka. Itong walang utak na lalaki. Talagang binili niya ang wasteland ng Long Sugo. Tingnan mo, ngayon, ang pamilyang Huo ay naloko ng husto ng presong ito. Natatakot ako sa pagkakataong ito. Ang pamilyang Huo ay tiyak na malulungkot. Shin Xiao, ikaw. Aray. Aray, sige. Maligayang pagdating, Director Xie. Kumusta, Ginoong Wang? Kumusta? Maligayang pagdating sa Direktor Zai ng Economic Development Zone. Ipahayag mo para sa amin ang tiyak na lokasyon ng mga pangunahing Economic Development Zones sa lungsod ng J. Alas, ano ng umaga? Inanunsyo ng mga kagawaran ang tiyak na lokasyon ng pagpapaunlad, ibabase sa Long Anshan, pagpapaunlad at pagbabago. Binabati kita. Binabati kita. Binabati ang triad. Siye. Naku, natalo tayo. Jianing, huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako na mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Bobo, walang kasamaang hindi kayang pigilan ang kabutihan. Ang malakas lang ang hari, ang mga taong tulad mo, karapat-dapat lang mamatay sa bilangguan.
Pumunta ka sa auction na parang aso at napahiya ka. Ako ba? Hayaan ang mga dating bilanggo na maging tagapayo sa pamumuhunan. Ang pamilya Huo talaga ay bulag. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang bumagsak ang pamilya Huo. Hindi ko talaga inaasahan. Ang sikat na pamilya Huo. Nalinlang sila ng isang bilanggo. Ikaw na walang kwentang aso? Paano ka nagustuhan ng pamilya Wo? Ha? Wala ka bang utak? Bakit hindi kayong lahat magsama-sama sa impyerno? Simula ngayon, ang Jinghai ay pag-aari ng ating triad. Umalis kayo sa Jinghai kasama ng pamilya Wo. Shushofeng, sobrang yabang mo. Natatakot ka bang hindi malaman ng lahat, isa kang asong triad? Tama na, Qin Xiao. Ano pang kausap mo sa kanila dito? Dahil pinili kong maniwala sa iyo ng lolo ko at ako. Dapat nating tiisin ang katapusan ng pagkatalo. Jianing, hindi ito ang katapusan. Malapit nang mangyari ang isang himala. Ay, Deputy Director, bakit kayo nandito? Iniulat ka ng mga tao na tumatanggap ng suhol. Ginamit mo ang iyong posisyon. Itinago ang balita ng pagkakatuklas ng sinaunang libingan sa Longanshan. Ngayon, bumalik ka sa kawanihan para ma-interview ng tanggapan ng piskal. Isang kagyat na anunsyo ngayon. Dahil sa pagkakatuklas ng sinaunang libingan ng dinastiyang Song sa Longanshan. Iniutos ng mga kagawaran na ihinto ang lahat ng proyekto sa pagpapaunlad, magsagawa ng arkeolohikal na gawain. Pagkatapos ng maraming pag-aaral, nagpasya ang pamahalaang lungsod, masiglang isulong ang muling pagtatayo ng mga lumang slum. Kaya ang bagong development zone ay hinati sa Longsugu. Ito. Longsugu pala. Wow, Going Economic Development Zone ang lupa sa Longanshan. Pero may mga sinaunang libingan ng dinastiyang Song sa lupaing ito. Ngayon, handa na para sa development work. I-block ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng sinaunang libingan. Kapag nakuha natin ang lupaing iyon. Hukay na, mahal. Ikaw ay kailangan. Muling isinilang, oras na para itama ang mga pagkakamaling nagawa natin. Qin Xiao, paano mo naman ito alam? Ano, naniniwala ka na sa akin, di ba? Pasensya na, Qin Xiao. Na-misunderstood kita kanina. Hindi kita sinisisi. Mr. Qin, ang galing mo. Mr. Chin, nasa negosyo ako ng mga materyales sa gusali. Eto ang card ko. Pakiusap, tanggapin mo ito ng may ngiti. Oo, Mr. Chin. Nagtatrabaho ako sa engineering. Gusto ko ring makilala ka. At ako, gumagawa kami ng dekorasyon. Ang apelyidong Qin, kumuha ka lang ng isang pirasong sirang lupa. Huwag mong isipin na ikaw ay isang character. Kuya Tian, huwag kang mag-init ng ulo. Talagang hindi pwede. Makipagtulungan tayo sa kanila. Makikipagtulungan ako sa kanila. Kailan naging kulang sa kooperasyon ng aking triad? Siya rin ay karapat-dapat. Totoo, development zone lang naman. Marahil ay hindi ito magugustuhan ng triad. Kung ganoon, ipinapahayag ko. Magsimula ngayon, ang mga proyekto sa high-tech development zones, ipagbawal ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa triad. Sino man na may kinalaman sa triad, hindi isa sa alang-alang ang kooperasyon. Ikaw, Mr. Chin, kakanselahin ko agad ang lahat ng negosyo sa triad. Kanselahin na ngayon. Kayong mga makapangyarihang scumbags, nakikiayon lang kayo sa uso, walang hiya at hamak. ano ang sinabi mo sa akin kanina? Kuya Tian, makinig ka sa akin. Kung sasabihin sa atin ng Deputy Director na sinusuhulan natin siya ng pera, tapos lahat tayo ay mapapahamak. Qin Xiao, lagi sinasabi ng tatay ko na kahanga-hanga ka. Tama nga, hindi ako nagkamali sa taong ito. Sa subastang ito, kahanga-hanga ka. Tito, masyado kayong mabait. Puro swerte lang. Hoy, hindi ba pwedeng sabihing swerte lang ito? Maraming tao sa subasta. Lahat sila ay mga matatandang manloloko sa negosyo. Nakapagpakitang gilas ka, talagang may kakayahan ka. Eto, cheers. Iaalay ko ito sa iyo. Qin Xiao, salamat sa iyo ngayon. Sa proyekto ng Longsugu, kumita ng malaki. Halika, iaalay ko rin ito sa iyo. Walang anuman. Qin Xiao, mula ngayon, magkakapatid na tayo. Itong baso ng alak na ito ay dapat. Eto, isa pa. Tatay, ano bang sinasabi mo? Oo. Ay nagulo ang pagkakapanganay. Nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Jianing, naging maganda ang panahon mo sa pamilyang Huo sa mga nakaraang taon. Hindi ka nakatagpo ng anumang pagsubok. Ngayon, nakatagpo ka ng isang eksperto. Kailangan mong matuto sa iba. Pakiusap. Basura ka ito na. Paano tayo makikipag-usap kay Kuya Hai? Kuya Tian, si Qin Xiao lahat. Siya ba ang humahadlang? Brat, hindi tapat ang bilangguan.
Sa pagkakataong ito, dapat kong turuan siya kung paano maging mabuting tao. Tita, pumunta ako para bisitahin ang aking tiyo para sa pamilya Huo. Kumusta si tiyo? Matagumpay ang operasyon. Sabi ng doktor, basta magpahinga ka sa bahay, gagaling ka. Ayos iyan. Salamat, anak. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyong kaibigan. Ang tatay mo ay napaopera ng mabilis, kailangan mo silang pasalamatan ng maayos. Nanay, huwag kang mag-alala, alam ko. Ang triad na ito ay tinamaan ng malala. Sa tingin ko, hindi nila ito pakakawalan. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ka ng pamilya Huo namin. Hindi sila mangahas na gawan ka ng masama. Nag-aalala ako para sa iyo. Ano ang dapat kong ipag-alala? Ikaw, mas mabuting isipin mo kung paano tulungan si Lolo na kumita ng pera. Jianing, Nasaan ako? Batang babae, nasa kamay mo pa ako. Pakawalan mo ako. Hindi ka pakakawalan ni Qin Xiao. Qin Xiao, Qin Xiao, siya'y isang bilanggo sa kulungan. Hindi ko siya mapantayan. Ang triad ay nawalan ng maraming pera. May kailangang magbayad ng utang. Pakawalan mo ako? Qin Xiao, ipaparanas ko sa iyo ngayon. Bitawan mo ako. Ang lasa ng pagiging berde. Pakawalan mo ako? tigil. Tigil. Ang bilis mong dumating, bata! Ako ang may ideya ng subasta. Wala itong kinalaman sa kanya. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Karapat-dapat kang makipag-ayos sa akin. Wang Haotian, hindi ka pababayaan ng pamilyang Huo. Tama. Hindi ako pababayaan ng pamilyang Huo. Hintayin mo hanggang gawin kita. Pinakiusapan ako ng pamilyang Huo na pakasalan ka bago pa mahuli ang lahat. Qin Xiao, Pakawalan mo siya. tulungan mo ako. Pakawalan mo siya. Lapit ka. Si. Mukhang totoo ka sa babaeng ito. Tigilan mo na ang kalokohan. Huwag mong saktan ang babae kung lalaki ka. Si. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka. Paano? Ayaw mo. Wag, Qin Xiao. Sige, luluhod ako. Wag, Qi Xiao. Yumuko ka. Qin Xiao. Tandaan mo ako. Tumahimik ka. Tandaan mo. Qin Xiao. Ang binti. Aray, binti ko. Papatayin kita. Wala kang laban sa akin. Ikaw. Tay. Jianing, naagrabyado ka. Huang Haotian. Binibigyan kita ng mukha dahil sa triad. Ang kapal ng mukha mo, bata. Akala mo ba natatakot ang pamilya Huo sa'yo? Ito ang teritoryo ng aking triad. Kayo lang na ilang bulok na tao. Ano ang magagawa ninyo sa akin? Huang Haotian, inilipat mo pala ang pamilya Huo sa likod ko. Kuya Hai, ikaw, bakit ka nandito? Ikaw, pinagtaksilan mo ako. Kuya Tian, natatakot ako na magdulot ka ng gulo para sa triad. Pasensya na. Ikaw? Tama na. Pasensya na, Mr. Huo. Na-offend si Miss Huo. Ano ang tungkol sa ating triad? Hindi namin tatakpan ang ganitong uri ng bagay. Kung paano haharapin, nasa iyo na. Kuya Hai, hindi mo ba ako pwedeng ibigay sa kanila? Mamamatay ako. Kailangan mong harapin ang mga pagkakamali na ginawa mo. Jianing, ano ang masasabi mo kung paano haharapin ito? Ipo niya ako kanina. Putulin ang kamay niya. Kuya Hai, iligtas mo ako, Kuya Hai. Ako na ang bahala nito para sa iyo. Kukuha ako ng isang pier sa labas ng port bilang kompensasyon. Bilang magkakilala kayo, tara na. Hayaan mo na sila. Tingnan natin kung gaano sila kayabang. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, siguradong malulugi si Jianing. Masyado kang mabait. Kung hindi dahil sa akin, paano nahanap ng mga triad ang pamilya Huo? Wala itong kinalaman sa iyo. Gusto ng mga triad na takpan ang langit sa Jinghai. Makakaharap mo ito sa kalaunan. Nagtataka ako kung ang mga triad ang nasa likod ng mga eksena. Ano ang masamang ideya? Hindi, may nangyari. Anong nangyari? Hinarang ng mga triad ang ilang pangunahing kalsada. Pinilit maningil ng toll. Si Manager Lee ng aming pabrika ng delata ay tumatangging magbayad. Nabugbog. Pinagbantaan din ng mga triad ang ibang mga ngalakal na huwag bumili o magbenta sa kanya. Ang mga
triad ay napakawalang batas. Si Manager Lee mula sa pabrika ng Delata ay dumating din. Gusto niyang talakayin ang mga hakbang sa amin. Pakibilisan. Pumasok kayo. Chin Xiao, si Manager Lee ay matanda ko ng kaibigan sa loob ng maraming taon. Ipakilala kita. Li Xiangyang, kilala bilang hari ng Delata. Lahat ng Delata sa katimugang bahagi ng bansa. Lahat sila galing sa kanyang pabrika. Tawagin mo na lang akong Lao Li Tu. Kumusta? Ito si Chin Xiao, pamangkin na si Chin. Lupa na ina-auction. Siya ang nagbigay sa akin ng ideya. Mr. Chin, sobrang bata mo at promising. Manager Lee, sobra ang papuri mo. Mr. Chin, maaari ka bang gumawa ng plano para kay Mr. Huo? Iyon ay tiyak na makakatulong sa akin na malampasan ito. Mangyaring tulungan mo ako ngayon. Seryoso ka? Itong pabrika ng Delata, nakuha ko ito sa tatay ko. Sa wakas ay nakuha ko ang ineksyon ng kapital mula sa pamilya Huo. Medyo gumanda lang. Ngayon ay talagang nasa kamay ko na. Paano ko ito ipapaliwanag sa lahat? Huwag kang mag-alala, tiyak na makakahanap ako ng paraan upang matulungan kang malutas ito. Sa panahon ngayon, mabilis ang pag-unlad ng lokal na light industry. Ang presyo ng lata na ito ay bumaba ng paulit-ulit. Ginagawa bang issue ng triad? Daan-daang toneladang lata ang naipon sa aming pabrika. Hindi maibenta? Hoy? Ang mga triad ay siksikan. Hindi sumusunod sa patakaran. Ngayon hinaharangan ang daan. Ang mga paninda ng Jinghai ay hindi mailabas. Ang buhay ng mga ngalakal ay mas mahirap pa. Kung hindi tayo makadaan sa lupa, kaya palitan natin ang ruta ng kalakalan. Napakalaki ng Jinghai. Saan ka man magmaneho, ang triad na ito ay gagawa ng gulo. Paano kung nasa langit ang daang ito? Anong ibig mong sabihin? Kung magtatatag tayo ng airline, kaya ihatid natin ang mga paninda sa pamamagitan ng eroplano. Sa ganoon, hindi na tayo guguluhin ng mga triad. Magtatag ng airline upang maghatid ng mga paninda sa eroplano. At iwasan ang mga triad mabilis at maginhawa ang pagpapadala. Huwag masyadong matuwa. Para magpatakbo ng airline, kailangan mo ng eroplano. Oo, ang eroplanong ito ay malaking bagay. Hindi ito basta-basta mabibili. Kung tama ang aking pagkakaalala, pagkatapos ng pagkakawatak-watak ng nakatatanda, maraming heavy industrial plants ang nagsara. Mga sasakyang panghimpapawid mula sa pabrika ng Skolov ay ibinenta bilang scrap metal. Dahil sa kakulangan ng pag-unlad ng light industry ng nakatatanda, ang mga presyo ng lokal na light industrial products ay tumataas ng husto. Anong oportunidad sa negosyo? Dalawang veterano. Kaya ko ito. Chin Xiao, seryoso ka ba? Si. Mabuti naman may sigla ang mga kabataan. Pero hindi mo dapat gawing masyadong simple ang mga bagay. Seryoso ako. Kaya kung malutas ang problema mo, mayroon bang naipon na daan-daang toneladang lata sa pabrika nyo? Kailangan ba ng airline ng eroplano? Mga Ginoo, may ideya ako. Ipagpalit na lang ang lata ng eroplano. Lata para sa eroplano. Lata para sa eroplano. Hindi iyan mangyayari. Hindi magkatugma ang dalawang bagay na iyan. At walang batayan ang paghahambing. Talagang may mga ideya ang mga kabataan ngayon. Mukhang tumatanda na talaga tayo. Chin Xiao, sigurado ka bang hindi mo kami pinagbibiro? Siyempre hindi. Chin Xiao, wala akong pakialam kung guni-guni mo lang ang mga ideya mo. Pero kung maaari mong maubos ang mga nakatambak na lata sa pabrika namin at maayos ang lahat, handang magbigay sa iyo ng 30% komisyon. Sama rin ako. Kung talagang mapapalitan mo ako ng eroplano, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kita ng airline. Si. Usap tayo. Ginoong Chin Xiao, narinig ko na interesado ka sa eroplano namin. Oo, sa eroplano mo. Isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Kaya mag-order ako ng isang batch ng mga eroplano mula sa iyo. Sige. Pero gusto kong malaman kung ilan ang gusto mo. Ilan ang nasa iyo? Kasalukuyan kaming may 7 natapos na sasakyang panghimpapawid na natitira. At 3 sasakyang panghimpapawid na ginagawa pa. 10, tama? Kukunin ko lahat. Paumanhin, lahat gusto mo. Tama ang narinig mo. Kukunin ko lahat. Pero malaking negosyo ito. Nagdududa ako na nagbibiro ka sa akin ngayon. Bueno, hindi ka man lang nagtanong ng presyo. Hindi problema ang presyo, kung tutuusin. Hindi ko naman ito bibilhin gamit ang pera. Ginoong Chin Xiao, niloloko mo ba ako? Huwag kang magalit. Hindi ko babayaran ng eroplano mo. Pero magpapalit ako ng mga supply. Palitan ng materyales. Ginoong Chin Xiao, nagbibiro ka ba? Hindi kami kinukulang sa mga supply.
Wala kaming kakulangan. Sa aking palagay, ang bansa mo ay isang luma ng puwersa. May kasabihan ang mga Tsino na kung wala ang bansa, nasaan ang mga tao? Mas alam mo ang totoong sitwasyon sa iyong bansa kaysa sa akin. Teka, huwag mo akong takutin ng sinaunang Chino. Kung hindi dahil sa amin. Ngayon hindi ko alam kung nasaan si Ginoong Qin Xiao. Saka sasabihin ko ang isang bagay na maiintindihan mo. Noong Cold War upang makipagkompetensya sa Estados Unidos, nagtabi ng maraming pera, masiglang paunlarin ang mabigat na industriya. Eroplano, kanyon, submarino, masasabing makapangyarihan sa lahat. Sa tingin ko yan ay isang katotohanan. Mas alam ko kaysa sayo. Pero dahil diyan, abnormal na pag-unlad ng magaan na industriya sa iyong bansa. Ang kinakain ng ordinaryong tao ay sobrang mahal. Kaya, negosyante lang ako. Hindi ako politiko. Hanggat may pera ako, maaari kong i-import ang lahat ng aking kinakain. Alam mo ang sinasabi ko. Ang politika at ekonomiya ay palaging iisa. Hindi mo ba alam ang mangyayari sa iyong bansa? Maaaring humantong ito sa pagkawatak-watak ng iyong kumpanya. Paano mo nalaman? Mainit na palayok apdo, flashlight, lata, ang mga bagay na ito ay kulang sa iyong bansa. Mahirap makuha sa hinaharap. Kaya, ano ang ipagpapalit mo para sa aming eroplano? Delatang pagkain. Hindi bababa sa 200 toneladang pagkain. HMP, 200 toneladang delatang pagkain. At kung gayon, maaari ko lang ipagpalit sa iyo ng isang eroplano. Isang eroplano, Ginoong Yuri, dapat ay minamaliit mo ako. Kailangan mong malaman ang presyo ng sasakyang panghimpapawid ng aming kumpanya sa merkado. Iyon ay dati. Ang mga kumpanyang tulad mo, pagkatapos ng lindol sa iyong bansa, mababang karote ito sa wala pang kalahating taon. Iniisip ko kung gaano katagal tatagal si Ginoong Yuri. Paano mo alam ang maraming bagay? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung paano ko alam. Hindi rin ako ang iyong kaaway. Ngunit para iligtas ang iyong kaibigan mula sa apoy at tubig, Ginoong Yuri, maaari bang kainin ang mga eroplano bilang pagkain? Ngayon ang mga presyo ay tumataas. Ang isang tinapay ay nagkakahalaga ng 500 rupiya. Sa oras na iyon, ang mga eroplano sa iyong bodega ay matagal ng scrap metal. Ginoong Qin Xiao, ikaw ay isang napakapananaw na negosyante. Kailangan kong aminin ito. Ngunit, hindi mo maaaring ipagpalit ang 10 eroplano sa pamamagitan lamang ng 100 kilo ng lata. Kaya maaari kang magbigay ng presyo. Punuin ng mga supply ang hindi bababa sa 1,000 tren. Dapat ay ang aming mahirap na magaan na industrial na kalakal. Hindi 1,000 na buhol, 600. 900. 700. 800. Ito ang aking pinakamababa. 800 na salita. Sang-ayon. Ginoong Qin, ikaw ay isang tusong negosyante. Bibigyan kita ng isa pang idiom. Ito ay tinatawag na walang pangangalunya, walang negosyo. Hindi mo pagsisihan ang desisyon ngayon. Qin Xiao, bakit ang saya mo? Jening, tapos na ang tungkol sa eroplano. Talaga, Qin Xiao? Ang galing mo. Alam kong kaya mo. Super excited lang ako. Masaya para sa'yo. Huwag mo nang isipin. Huwag kang mag-alala. Wala akong naisip. Talagang wala akong naisip. Naisip ko. Sige, hindi na kita aasarin. Tingnan mo, natakot kita. Siya nga pala, Jianing. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Nakalimutan ko ang negosyo. Ito ang unang bahagi ng Long Sugo Project. Magsisimula na. Ito ang iyong dibidendo. 800,000. Ang dami. Saan ito? Simula pa lang ito ng proyekto. Habang tumatagal lalo kang kikita. Ibinigay ito sa akin ni Lolo para ibigay sa'yo. Rolex. Kilala mo ba ang relong ito? Ang relong ito ay hindi pa naibebenta sa China. Jianing, hindi mo alam. Pagkatapos ng kasal, sinubukan kong pasayahin ka. Nagpadala ako sa'yo ng hindi bababa sa 10 beses. Jianing, binigay mo sa akin ang relong ito, tama? Ayoko. Nahihirapan ako. Pina-order ko lang ito sa kaibigan ko galing Switzerland. Dapat mong pahalagahan ito. Sa buhay na ito, Jianing. Tatanggapin mo ba ako? Qin, ito ang kasunduan para sa pagbili ng sasakyang panghimpapawid. Mangyaring itago ito 5 na eroplano, ay nasa lugar na. Ang natitira sa taon ay nasa lugar na. Mabuti, masayang kooperasyon. Qin Xiao, ginawa mo talaga ang bagay tungkol sa pagpapalit ng lata para sa mga eroplano. Nakakamangha lang. Nakasulat ito sa itim at puti. Ang eroplano ay nakapark sa airport. Tingnan mo ang sarili mo.
Tara, puntahan natin at ibigay kay Lolo. At iba pa, hindi ko sinabi na ang eroplano ay ibibigay kay G. Huo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Lolo ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Gusto mo bang nakawin ang eroplano? Jianing, nagkamali ka ng pagkaunawa. Kung gayon, bakit ayaw mong ibigay sa unang pagkakataon? Alam ko na dapat hindi kita pinagkatiwalaan. Jianing, iniisip ko na ang eroplano ay 2 araw pa bago ang pag-turnover. Gusto ko isang laang eroplano sa bangko. Ang pera ay nagpapalago ng pera. Baliw ka ba? Ang lata ni Lolo Lee ay naubos na. At saka, kung may problema sa eroplano, paano ang ating balanse? Jianing, isipin mo. Mula simula hanggang dulo, nagsinungaling ba ako sa iyo? Kaya maniwala ka sa akin. Kung may magkamali sa eroplano, hindi kita hahayaan. Huwag mag-alala, hindi ako nakikipaglaban ng hindi handa. Anong negosyo ang hawak mo? May panandali ang pautang ka ba? Sangla ng ano? Bahay o kotse? Isasangla ko ang eroplano. Sangla ng ano? Isasangla ko ang eroplano. 5 lahat. Pwede mo bang ulitin? Ano ang isinasangla mo? Anong problema? May problema ba? Sa buhay ko, ngayon ko lang narinig na may sumasangla ng eroplano. 5 pa. Saang mental hospital ka nakatakas? Nagpalabas sa iyo. Itong babaeng ito. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Maging magalang ka naman. Ikaw na mahirap. Sangla eroplano. Wala ka nga bang bisikleta, di ba? Huwag mo akong hadlangan sa pag-uwi. Iminumungkahi ko na tingnan mo ang dokumentong ito. Umalis ka na nga. Hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Gord. Gord. Sandali lang, ako na ang bahala. Bakit? Hindi mo ba alam na si Presidente Liu ay dumating para mag-inspeksyon ngayon? Sino ang nagkakagulo? Tagapamahala, hindi ko talaga sinasadya. May naghahanap ng mali. Bakit? Hindi mo ba alam na darating si President Liu para mag-inspeksyon ngayon? Hindi ko sinasadya. Nakasalubong ko ang isang magulo. Tungkol sa kanya, walang hiya niyang sinabi. I mortgage ang sasakyang panghimpapawid. 5 pa. Sasakyang panghimpapawid. Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Matagal na akong nagtatrabaho. Sa unang beses na nakatagpo ako ng baliw. Binabalaan kita na huwag kang gumawa ng gulo dito. Ito ay bangko, hindi ito lugar para magkalat. Hindi ako nandito para magkalat. Nandito ako para mag-asikaso ng negosyo. Kung ganyan, tatawag ako ng seguridad. Ito ay bangko, hindi ito bahay mo. Maghanap ka ng gulo. Maliwanag na ako. Nandito ako para i-mortgage ang eroplano. Wala ka pa rin kwenta. Halika, seguridad. Palabasin mo siya. Bata, lumabas ka dito. Huwag mo akong pilitin. Kung maglakas loob ka, ikaw ang mapapahamak. Anong kalokohan ito? Gawin mo na. Tigil lahat. Ito ay gisto na. Po, ito ba ang relo mo? Chito na, ito ba ang relo mo, po? Ito ang relo ko. Presidente Liu, bakit ang bait mo sa baliw na ito? Baliw ito. Tumahimik ka, ito ay isang sikat na relo sa buong mundo. Hindi ba ang Omega ang pinakamahal na relo sa mundo? Ang gulo nito. Hindi ko pa narinig ang pangalan na iyan. Bobobo, ito ay isang Rolex Gitona. Ang pinakamahal na relo sa mundo. At ang sa ginoong ito ay limited edition. Nakita ko lang ito sa mga magasin. Kung masira mo ito, ang sahod ng pamilya mo ay hindi sapat para sa isang face ng relo. Ang bulag mo. Pwede ba kang maging bastos sa isang kilalang panauhin? Paano naging posible, Presidente Liu? Posible bang peke ito? Pinagdududahan mo ang paningin ko. Presidente Liu, hindi ko iyon sinadya. Simula ngayon, na-demote ka na. Magsimula sa paglilinis ng mga kubeta. Matuto munang rumespeto ng mga customer. Ang ginoong ito, pwede bang malaman ang apelido mo? Ang pangalan ko ay Chin. Mr. Chin, simula ngayon, ako na ang mag-aasikaso ng iyong mga transaksyon. Mukhang mayroon pa ring ilan sa inyo na may pangunawa. Mr. Chin, pinapatawa talaga kita. Hindi ako strikto. At may katulad mo na namamaliit ng tao, muntik nang mawala sa bangko natin ang isang VIP na customer. Bilisan mo at ipak ang mga gamit ko. Umalis ka. G. Chin, ito ay magandang Shifeng Westlake Longjing, subukan mo po. Naproseso na ang mga dokumento para sa iyo. Yung 5 eroplano, bagong-bago ito. Pero dahil panandali ang sangla kayo, kaya ang halagang ito ay mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Ang huling halaga ay 18 milyon. Naiintindihan ko. Makakuha ng ganitong halaga sa ganoong kaikling panahon, medyo patas na.
Siya nga pala, Presidente Liu, maaari ba naming gawin ang mga serbisyo sa pinansyal na operasyon dito? Siyempre, pwede. Sa itaas. Ito ang financial trading hall ng mga VIP customer ng bangko. Sa iyong posisyon, maaari kang direktang pumasok sa Zijin VIP private room. Magsagawa ng on-site trading. Sige, dalhin mo ako. G. Chin, dito po. G. Chin, ito ang VIP trading floor ng bangko. Kumusta ang mga pasilidad dito? Sinusuportahan ka sa paghawak ng lahat ng pinansyal na negosyo sa loob at labas ng bansa at mayroon kaming 12 ng financial estimators. Tumutulong sa iyo na suriin ang panganib. Okay. G. Chin, bababa muna ako. Tulungan kang isara ang loan. Pagkatapos ay aakyat ulit. Hoy, okay. Bakit ka nandito? Siyempre, darating ako. Puntahan ko kung anong ginagawa mo. Isinangla ko ang eroplano. Sa loan na ito, pera ang kumikita ng pera. Inaamin ko na talagang kahanga-hanga ka. Pero ang pag-iispekulasyon sa stocks, hindi ito bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao tulad mo. Paano kung matalo ka? Huwag kang mag-alala. Hindi ako makabayad. Hoy, hindi ba ito si Qin Xiao? Ilang taon na? Aray, sabi ko bakit may masamang asim dito? Pero lokal na aso pala. Jirafu. Kaibigan mo? Siyempre, si Qin Xiao at ako, magkaklase na kami sa loob ng maraming taon. Naalala ko nung high school pa itong bata. Kumain siya ng marami kong tira. Kung hindi mo iyon kinain, hindi ka mabubuhay ngayon. Hoy, siya nga pala. Narinig ko na nasa kulungan ka noong isang panahon. Sabihin mo sa akin, isa kang bilanggong manggagawa. Halika at maglinis sa VIP private room ng malaking pamilyang ito. Gaya ng ilang taon na ang nakaraan. Mukha pa rin kontrabida. Tingnan mo, ang mga taong pumupunta rito ay pawang mga matagumpay na tao. Hindi para sa iyo, bilanggong manggagawa, ang pumunta. Ininsulto mo na naman si Qin Xiao. Huwag mong sisihin ako kung bastusin kita. Ang magandang babaeng ito ay... Sige, pwede mo. May ganyan palang grado sa paligid. Bilanggo siya. Paano siya nagkakaroon ng ganyang magandang kasintahan? Talaga? Miss, magkano ang singil mo para sa pagpapakilala? Bibigyan kita ng doble. Mag-ingat ka sa iyong bibig. Alright. Mabangis na kabayo pa rin. Ayos lang. Kuya, gusto kita ng ganito. Hindi ka pa ba sapat na pinalo noong nasa paaralan ka? Ang apelyidong Qin. Kailangan mong bantayan ng mabuti. Ano itong lugar na ito? Ang daming tao. Ano ang magagawa mo sa akin? 30 taon handong 30 taon Hexi. Mababa pa rin ang tingin mo sa mga tao. Ha, aso ka noon. 30 taon na ang nakaraan. Sa 30 taon, aso ka pa rin. Aso ka sa buong buhay mo. Kailangan mong yurakan sa ilalim ng aking mga paa. Tumahimik ka si Jichin ang project manager ng aming Huo grupo. Ang mang-insulto sa kanya ay ang mang-insulto sa aming pamilyang Huo. Isa nagsasalita, isa kumakanta. Manugang pa rin ako ng pamilyang Huo. Hindi ko alam. Paano pumasok ang iyong matatabang tainga ng baboy? Mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para makipag-usap ng walang kabuluhan sa iyo. May negosyo akong dapat asikasuhin. Ano ba ang ginagawa mo? Naiintindihan mo ba ang pamamahala sa pananalapi? Huwag kang magpanggap na ako dito. Naantala ang aking maagang pagbili. Kaya mo bang panagutan ito? Sa aking paningin, kayong mag-asawang aso ay nandito para magmayabang, ikaw ay isang bilanggo. Ano pang project director ng Huo Group? Alam mo ba kung ano ang disassembly? Alam mo ba kung ano ang potential? Alam mo ba kung ano ang frozen chips? Noong ako ang boss at nag-speculate sa mga sapi at digital na pera, bata ka pa, hindi mo pa alam kung saang kalye manglimos. Alam mo ba kung ano ito? Pindutin at sumipsip ng makapal, alam mo? Iling at sipsipin, alam mo? Mataas ang code at sumisipsip ng makapal, alam mo ba? Kuya. Hindi mo ito alam. Huwag kang umalis dito. Buwisit, naglakas loob kang saktan ako. Ano ba ang ginagawa mo? Umakyat ka at pigilan ang dalawa para sa akin. Lalaki, baliin ang braso niya babae, hubaran siya, at dalhin sa aking silid. Ano ba ang ingay na ginagawa? Bakit ka maingay? Pinsan, pasensya na sa abala. Anong ginagawa mo dito? Ito ang palapag ng kalakalan. Hindi ito ang club mo sa gabi. Ang lakas ng ingay mo. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Lutasin mo agad para sa akin. Paano kang nangahas na mawala ang aking mga tauhan? Balatan ka. Oo, pinsan. Nakakahiya talaga yan. Aayusin ko yan. Qin Xiao,
Ang pinsan ko ay malaking customer ng bangkong ito. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, tapos na tayo. Managinip ka. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa parusa. Ang taong ito ay... Pinsan, siya ay aking kaklase noong high school, si Chin Xiao. Huwag kang mag-alala, basura siya. Hindi mo na kailangan makialam sa maliit na bagay na ito. Kaya ko itong gawin mag-isa. Chin Xiao, bakit pamilyar ang pangalang ito? Chin Xiao, narinig mo ba yon? Ang pangalan ng basura mong ito. Napakinggan na ng pinsan ko lahat yan. Ikaw, ako. Basura ka, tumahimik ka. Pinsan, bakit mo ako hinahampas? Huwag mo akong tawagin ganyan. Sino ang pinsan mo? Ginoong Chin, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Aray, Ginoong Chin, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Kilala mo ako? Siyempre kilala ko siya. Sa huling subasta ng lupa, nakumpleto ko ang deal. Nasaksihan ko ang buong pagtaas mo. Miss Huo, nandito ka rin pala. Karangalan ko na makilala kayong dalawa. Hindi talaga ako nangangahas. Tinuruan kami ng pinsan mo ng leksyon kanina. Itong bastard, walang mata, nakainsulto sa inyong dalawa. Pinsan, paano ka yuyuko sa basurang ganyan? Ikaw. Siya ay investment advisor ng Huo Group. Panatilihing malinis ang bibig mo para sa akin. Imposible iyan. Isa siya sa kanila. Mga pulubing mahihirap sa high school na hindi kayang bumili ng pagkain. Pulubing lubos. At pumunta rin siya sa istasyon ng pulis. Kakakalabas lang. Paano siya naging investment advisor ng Huo Group? Pinsan, tiyak na nagkakamali ka sa akin. Ang bulag na tanga! Putang ina mo! Umupo ka. May nagbubuka ng bibig. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya artista lang sa entablado? Paano mo nagawang i-disrespect si Miss Huo? Siya ang panganay na anak na babae ng Huo Group. Ah! Walang hiya. Dalhin siya pababa dito. Bunutan ang mga ngipin niya para sa akin. Pinsan, Sobra ka namang malupit sa iyong pinsan. Malupit ka sa pinsan mo. Ginoong Chin, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Nasiyahan ka ba? Salamat sa inyong dalawa. Mababait kayo. Sa ganitong paraan, sumama kayo sa akin sa aking eksklusibong VIP operation room. Sige, kayo na. Mayroon akong ilang bote ng alak na itinago sa loob ng maraming taon. Subukan ninyong dalawa. Hindi ito mura, di ba? Ginoong Ge, napakabait mo naman. Hoy, upang makilala ang mga kaibigan tulad ni na Ginoong Chin at Binibining Huo. Ano ba ang halaga ng alak na ito? Mula ngayon, ikaw ang mabuti kong kapatid, Ge Jendong. Sa hinaharap, magkakaroon ng mga tanong tungkol sa pamumuhunan. Napakabait mo naman. Ginoong Chin, narinig ko na marunong kang manghula. Gabayan ang mga kapatid. Chin Xiao, ganun tayo trinato ng pinsan niya kanina. Malamang hindi rin siya mabuting tao. Huwag mo na siyang pansinin. Tara, Ginoong Chin. Ito ay maotay noong 72. Napakapambihira nito. Ituring mo itong munting regalo. Yung nangyari kanina, huwag mo na akong pansinin. Isang bote ng mumurahing alak, para lang mabawi ang insultong natanggap natin kanina? Ang isang basag na bote ng alak ay para lang kontrahin ang insulto na naranasan natin. Binibining Huo, syempre hindi ito makakakuha ng atensyon mo. Pera ko lang ngayon. Nasa account ko lahat ang pinagkalakalan sa mga stock at pera. Maghintay hanggang kumita ako. Tiyak kong isasauli ko ang mapagbigay na regalo at hihingi ng tawad kay Ginoong Chin. Namumuhunan ka rin ba? Uy, lahat namumuhunan na ngayon. May pera ba? Gusto ko lang kumita ng mas marami. Ginoong Ge, walang merito. Hindi ko kayang tanggapin ang alak na ito. Ginoong Chin, napakabait ninyo. Ang makakilala ng taong katulad mo. Iyon ay aking kasiyahan. Kung talagang naaawa ka, pagkatapos, alagaan mo ako sa negosyo. Ito, Hindi ko alam, Ginoong Ge. Anong stock ang pinagkakaabalahan mo ngayon? siguradong hindi ito papansinin ng iyong mga mata, Ginoong Chin. Dong, ang libra ay tumaas muli. Gusto mo bang magpatuloy sa pagsunod? Ituloy, 500,000 ulit. Si, Dong. Dalawa, pasensya na, may asikasuhin ako. Ginoong Ge. Nakte-trade ka ba ng Libra? Sa mga nakaraang taon, sumabay na tayo sa internasyonal na pamantayan. Ang pera ay pare-pareho araw-araw. Ang Libra ay lumalakas sa nakaraang 2 araw. Kung interesado si Ginoong Chin, sama-sama, siguradong hindi ka lugi. Libra. Naalala ko. Ika, 30 ng Setyembre, alas 5 ng umaga, oras ng Beijing. Ang Libra ay nagsimulang bumagsak ng husto, ayon sa pagkakaalam.
Maraming grupo ng institusyong pinansyal ang sabay-sabay na nag-short sa Libra. Wala pang isang taon. Libo-libong mamumuhunan ang nabaon sa utang sa isang gabi. Ang Libra ay talagang babagsak. Astig, kuya. Pwede bang ganito ang ikot ng pera? Ngayon ay ika-12 ng Setyembre. May 2 oras pa para sa pagkakaiba ng oras. Sigurado ka bang kikita ka? Siyempre, Mr. Chin. Ito ay pagkakataon para yumaman. Kung ako sa iyo kukunin ko lahat ng pounds na mayroon ako ngayon. Lahat ibebenta. Ibenta? Bakit naman? Bababa ba ang pound? Mayroon kang 2 oras. Tapos ito. Mr. G, mas mabuting maniwala ka kay Chin Xiao. Ang sinasabi niya ay laging nagkakatotoo. Kung paano ka magdesisyon, mag-isip ka para sa sarili mo. Mr. Chin, kahit inaasahan mo ang lahat, pero kung mali ka tungkol sa pagbebenta, mababangkarote ako. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Sinong mag-aakala, Boss G, tagahanga ka pa rin? Ay, hindi ko na mapag-usapan. Suportahan ng bansa. Aling laban? Mr. Chin, hindi mo pa alam World Preliminaries. Maglalaro ang pambansang football. Pakistan. Iyon ang unang laban. Hindi mo na kailangang makinig pa. 5 kong mag-iong mananalo. Totoo. Number 21, Lee Hongbing Tumba. Nakapuntos. Tinalo ng China ang Pakistan, 5-0. Nagsimula ng maganda. Oh, Mr. Kin, ang galing mo. Sinusunod kita. Anong future stocks ang bibilhin mo? Bibilhin ko ang kahit anong bilhin mo. Huwag masyadong ma-excite. Ang pambansang football team ay nabigong pumasok sa grupo. Sa huli, si Schlappner ay hindi rin mailigtas ang Chinese football. Wala akong pakialam. Chin Xiao, ikaw ba ay isang diwata? Paano mo nalalaman lahat? Kung sinabi ko na dumaan ang nobyo mo, maniniwala ka ba o hindi? Seryoso ako sa iyo. Seryoso rin ang ibig kong sabihin. Hindi ka naniniwala sa akin. Maniwala sa iyo. Ibenta? Chin Xiao, itong basura. Maglakas loob kang maniwala. Wang Haotian, bakit ka nandito? Wang Haotian, bakit ka nandito? Tinulungan ni Master Huang ang triad na kumita ng maraming pera. Bakit hindi siya pwede rito? Ikaw, anong kwalifikasyon mo para pumasok at lumabas sa VIP trading floor? Si Mr. Chin ay mabuti kong kapatid. Ang VIP ng bangko naman, natural na kwalipikadong pumasok. Ji Zhendong, huwag kang magpalinlang sa kanya. Anong klaseng VIP siya na isang bilanggo? Hoy, ang apelido ay Chin. Ang financial speculation na ito ay tungkol sa kalkulasyon. Ito ay utak. Ikaw na tambay na marunong lang lumaban. Karapat-dapat ka rin. Mag-ingat ka at baka matalo at mabankrupt ka. Huwag kang mag-alala, may proyektong Longsugo na sumusuporta dito. Hindi ako mababankrupt. Chin, ikaw. Sige. Gusto kong makita kung gaano ka katagal makakaligtas sa swerte. Ilang mga panauhin. Huminahon kayo. Anong negosyo ang kailangang asikasuhin? Mangyaring mag-utos. President Liu, pakibuksan ako ng account. Gusto ko ng pounds. Hindi ako pinayagan ni Mr. Chin na magbenta kanina. Bakit gusto mo ulit itong bilhin? Kita mo? Siya ay sinungaling. Niloko ka para magbenta. Binibili niya ang sarili niyang mga promotion para kumita. Chin, gawin mo. Nasaan ang konsensya mo? Mr. Ge, hindi ako bumibili ng 1 litro. Gusto kong mag-short ng pound. Chin Xiao, sigurado ka ba talaga? Mali ba ang narinig ko? Aray. Ang batang ito ay gustong mag-short ng pound. Sinipa ba ng asno ang utak mo? Mr. Chin, bakit hindi mo na lang ulit pag-isipan? Ang pound ay patuloy na tumataas sa mga nakaraang taon. Wala pang malawakang pagbaba ng halaga. Okay lang, sa loob ng 2 oras. Ang pound ay nakatakda para sa pinakamalaking pagbagsak nito sa kasaysayan. Tumalon. Sumisid. Chin, alam mo ba ang halaga ng pounds? Ito ay isa sa 3 pinakamatatag na pera sa mundo. Paanong nangahas kang sabihin na bababa ang halaga ng pound? Baliw ka. Imp, isang tanga na hindi nagpapanggap na nakakaintindi. Paano bang magde-depreciate ang pound? Pero walang ganoong tanga. Kaninong pera ang kinikita natin? Sino ang kumikita ng pera kanino? Masyado pang maaga para sabihin. Sige. Sa oras na ito, matigas ka pa rin. Sige, ipapaalam ko sa iyo kung bakit ang pula ng mga bulaklak ngayon. Presidente Liu, kahit gaano pa kalaki ang bilhin ng bilanggong ito ngayon, babayaran ko ng doble. Bibili ako laban sa kanya. President Liu, gawin mo na ngayon. Ito. Huwag mag-alala.
Tiyak na babagsak ang pound ngayon. Mr. Chin, magkano ang gusto mong bilhin? Lahat, walang matira. Lahat. Oo, lahat. Kung may masamang mangyari, hindi maaaring tubusin ang eroplano. Johnning, magtiwala ka sa akin. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi mo ba sinabi na babayaran mo ng doble ang presyo? Bibili laban sa akin. Hindi mo kayang bayaran, di ba? Biro. Ako ang pangalawang pinuno ng Triad na hinirang ni Kuya Hai. Hindi ko kayang bayaran ang maliit na halagang ito. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Doble bid. Ito. Paano? Hindi ako marunong magsalita ng maayos. Operasyon. Master Huang, hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Wala ba talagang sapat na pera sa account mo? Taiga, may 30 million sa account ng ating Triad. Sinabi mo sa akin na kulang ang pera. Mr. Huang, itong si Mr. Chin. Nag-short siya ng 18 million pounds. Ang doble mo ay talagang hindi sapat. Ano? 18 million? Hindi iyon posible. Hindi ako naniniwala. Paano siyang bilanggong manggagawa magkaroon ng ganoon karami? Hindi ako naniniwala sa kanya. Paano siya naging napakayaman? Iyan mismo ang sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang pumunta para sa capital verification. 18 million. Doble nito, 35 milyon. Sobra ang pera kung may mangyari. Wang Haotian, hindi ka mauubusan ng pera, di ba? Hindi ka man lang makalabas ng 36 milyon. Hindi, kalimutan mo na. Kung mawala mo lahat ang pera ng Triad, hayaan mong hiwain ka ni Kuya Hai. Sayang naman. Umutot ka. Kin, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Triad ngayon. Presidente Liu, ang mga bahay ng Triad sa Ancient Water Area ay isinangla sa akin. Hindi bababa sa 10 milyon bilang collateral para sa akin. Huang Haotian, iyan ang lupa na sa wakas ay nakuha ni Kuya Hai. Sa pagkakataong ito, budget lang ito na 20 milyon. Kung masyadong lumampas, bilang finance person, hindi ko maipaliwanag. Tumahimik ka. Huang Haotian, bilang CFO ng Triad, kailangan kitang pigilan. Umurong ka sa daan ko. Huwag kang humarang dito. Gusto kitang i-report kay Kuya Hai. I-report mo ako. Sige, sa tingin ko kikita ako ng doble sa oras na yon. Sino ang kaharap ni Kuya Hai? Ang ganda ng market ngayon. Wala pang kalahating oras, tumaas na naman ang pound. Chin Xiao, ang devaluation na binanggit mo kanina ay hindi nangyari. Dumei Juan, nagre-report ka pa rin kay Kuya Hai? Xin Xiao, mawawalan ka ng 2 milyon kung aalis ka ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi, babagsak na yan. Hindi, malapit na itong mahulog. Chin Xiao, talagang hindi ka umiiyak kapag nakakita ka ng kabaong? Natalo ka na ng 2 milyon. Ang tigas pa rin ng bibig mo. Kung bumagsak ang pound ngayon, ako, si Huang Haotian, kakain ng tae ng baliktad. Dahil mahilig kang mandaya, dito pa rin kita. Chin Xiao, ikaw. Matigas ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. Chin Xiao, kung may kakayahan ka, makipagpustahan ka sa akin? Ano, gusto mong pumusta sa kamatayan? Medyo malaki itong laro. Kapag nagbukas ang dead plate, walang pinapayagang umalis. Kailangang mawalan ng lahat ng pera ang isang partido para matapos. Ang talo ay dapat magbayad ng kabuuan ng lahat ng ari-arian ng magkabilang partido. Hindi pa iyon nangyari sa loob ng maraming taon. Hoy, Mr. Chin. Ito'y masyadong delikado. Mr. Chin, hindi naman talaga kailangan ang pustahan na ito. Ang mga tao pumupunta rito para kumita. Huwag kang magalit sandali. Nasayang mo lahat ng pera mo. Oo, Mr. Jin. Isipin mong mabuti bago kumilos. Oops, napakasayang na tao niya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na makipaglaro sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang batang ito ay hindi kasing level ko. Chin Xiao, alisin mo na agad. Kunin mo ang kabaong mo at tumakbo. Wang Haotian, huwag kang magsisisi. President Liu, kaya mong gumawa ng dead-end contract, di ba? Natatakot ako na may mga taong hindi kayang bayaran ito. Tae ka, sino ang sinasabi mong hindi aamin? Gawin mo na ang kontrata ngayon. Pipirmahan ko para sa'yo. Mamatay ka o mamatay ako ngayon. Ikaw ang umutot. Sino ang nagsabing hindi umamin? Gumawa ka na ng kontrata ngayon. Pipirmahan ko para sa'yo. Mamamatay ka o mamamatay ako ngayon? Huang Haotian, hindi kita hahayaang pumirma sa kasunduang ito sa anumang pagkakataon. Kung hindi, sisihin ako ni Kuya Hai. Pati ako madadamay. Tumahimik ka na. Umalis ka na dito. Chin, bilisan mo at mangutang ka na.
Baka wala ka ng panty na maisusugal mamaya. Masaya ako ngayon. Ginoong Ge pwede namang mag-ambag ng magandang bote ng champagne, di ba? Hindi pa tapos. Medyo maaga pa para maging masaya. Sige, ibenta mo na itong duwag na to. Mamaya iinom siya para malimutan ang problema. Xiao, ang mga katulad mo ay ipinanganak na mahirap. Karapat-dapat lang sa pagkain sa bilangguan. Hindi ka makakakain ng 4 na ulam sa buong buhay mo. Master Huang, hayaan ninyo akong tumulong sa pagbukas. Ako na lang. Tingnan mo, bumagsak na ang pound. Master Huang, okay ka lang ba? Lumayo ka! Paano ito bumagsak? Paano bumagsak ang pound? Paano ito bumagsak? Paano bumagsak ang pound? Hindi inaasahan. Tama ka talaga. Talagang bumagsak ang pound. Tama iyan. Oh, naiintindihan ko. Hindi tumatagal para bumalik ito pataas. Ganoon nga. Ganoon nga. Iminumungkahi kong ibenta mo ito agad dahil ito ay simula pa lang. Huwag mo akong takutin. Alam kong hindi aabot ng 10 minuto. Tiyak na tataas muli ang pound. Kita mo, bumagsak na naman. Ay, ito ay hindi ka panipaniwala. Mr. Chin, ang galing mo! Huwag kang masyadong excited. At ito ay simula pa lang. Darating pa ang palabas. 1 hanggang 11, 1 hanggang 12. Nakakabaliw lang. Ito ay baliw. Bumagsak ito ng mahigit $2 sa wala pang ilang minuto. Oh, Mr. Chin, binabati kita. Lahat ng dating pagkalugi ay nabayaran na at kumita ng mahigit 3 milyon. Kung interesado ka, bumili ka sa akin. Ang pound ay kailangan pang bumagsak. Salamat, salamat. Sasamahan kita. Chin, huwag kang kampante at ito ay simula pa lang. Hindi pa ako natalo. Oo, pagkatapos ay matatalo ka ng 7 o 8 milyon sa ilang sandali. Hindi gaano. Ikaw, Bumagsak pa rin. 1 hanggang 8. Bumagsak pa rin. Bumagsak pa rin. Bumabagsak pa rin. Bumabagsak pa rin. taas, taas, balik taas, taas. Wala ng pera si Ginoong Huang. Ginoong Chin, binabati kita sa pagkapanalo sa kompetisyon. Wang Haotian, hindi mo kayang bayaran ang taya na 54 milyon, tama? Ginoong Chin, huwag kang mag-alala. Paano ang kontrata na pinirmahan ni Ginoong Huang kanina? Sa ngalan ng triad, ang bayad pinsala ay ilalagay sa iyong account sa lalong madaling panahon. Wang Haotian, ang bait mo naman. Kung hindi mo kaya, pwede kang magsugal gamit ang pera ni Hai. Chin, huwag kang masyadong baliw. Mag-ingat ka. May buhay kang kitain. May buhay kang gastusin. Bago ko gastusin lahat ng perang iyon, ayaw ko pang mamatay. Pero natalo ka ng 50 hanggang 60 milyon sa isang araw. Umuwi ka at baka patayin ka ni Hai sa sobrang talo. Ikaw, hintayin mo ako. Ginoong Chin, ang kasalukuyang rate ay 1 hanggang 3.2. Salamat sa iyong payo. Kumita rin ako ng malaki. Ang pound ay humaharap sa pinakamalaking krisis nito sa kasaysayan ngayon. Upang malutas ang krisis pinansyal, ang mundo ay nag-aabot ng tulong. Ang exchange rate ng pound ay malapit ng pumutok sa 1.3, nagdala ng pagbangon mula sa ilalim. Ang huling pagbawi ay 1.9. Bumaba tapos tumaas. Nakakatuwa. Ginoong Chin, ang indemnidad ni Ginoong Huang ay na-credit na sa iyong account. Kung ilalagay lahat at magpapatuloy sa short. Hindi, magwi-withdraw ako. Kaagad. Hindi, magwi-withdraw ako kaagad. Magwi-withdraw ka ng barya? Ngayon magandang pagkakataon para kumita. Bakit bigla kang magwi-withdraw ng coin? Nagiging sakim ako kapag natatakot ang iba. Natatakot ako kapag sakim ang iba. Pinapayuhan kitang tanggapin mo ito sa sandaling makita mo. Huwag kang ma-stuck dito. Aray, Biro. Kapag sakim ang iba, dapat mas naging sakim ako. Chin, mukhang isa kang masuwerteng duwag. Hempe, Kunin ito bilang sangla. Ibigay mo sa akin lahat ng pera ng mortgage para i-short ang pound. Ang mga asset na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon, Master Huang. Inilalagay mo ang karamihan ng mga asset ng buong triad, lahat ay nailabas na. Anong kalokohan? Gawin mo na ngayon. Master Chin, ito ay sa iyo. Nanalo ng kabuuang 30 milyon. Master Huang, ito ang iyong 30 milyon.
Lahat ay nasa merkado na. Chin, bibigyan kita ng libreng aralin ngayon. Ang mga patakaran ng financial circle. Ang sinumang may pera ay kayang kumita ng pera. Pumasok ako sa merkado na may 30 milyon. Maaaring kumita ng 12 ng beses na mas marami kaysa sa iyo. Ang inilagay ko ngayon ay ambon lang. Bumagsak sa 1-3. Chin, salamat sa iyong mensahe. Gumawa sa akin ng isang kapalaran. Hindi tama iyan. Bakit bumalik ito sa taas? Hindi tama yan. Bakit bumalik ulit? Paano nangyari iyon? Wang Haotian, hindi mo ba alam na kapag nakikita mo na, tanggapin mo na? Mr. Chin, salamat sa pakikinig sa akin. Kung hindi, mawawala muli ang kinita. Imposible, naghihingalo lang yan. Ito ay flashback. Ang pound ay tiyak na patuloy na bababa. Tumaas ulit ng 1-5. Okay, naiintindihan ko. Kakakuha ko lang ng mensahe. Mga pinakabagong press release. Mahigit 100 bansa ang nakilahok sa pagliligtas ng merkado. Ang pound ay hindi na maaaring bumaba pa. Paano nangyari yun? Wang Haotian, nawalan ka ng napakaraming pera, hindi ka tatantanan ng triad. Manalangin ka para sa iyong sarili. Master Huang, nahimatay si Master Huang. May tao ba? Tumawag ng ambulansya. Mr. Chin, salamat sa inyo ngayong araw. Nakatulong ito upang maiwasan ko ang pagkalugi at kumita rin ako ng malaki. Anumang pangangailangan sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Chin Xiao, ang galing ng paraan. Sa isang araw, ikaw ay isang white wolf sa financial market. Kumita ng 80 million. Ngayon, kumalat na ito sa buong financial community. Sabi, siya raw ang Buffett ng silangan. Nakakatakot talaga. Chin Xiao, pinalitan ko ang aking lata para sa eroplano at isinangla ang eroplano sa delivery gap. Ikaw ay nasa financial market. Ang sunod-sunod mong mahusay na galaw nakapagmulat ng mata. Mga binibini at Ginoo, labis akong napuri. Nagkaroon lang ako ng konting swerte. Mga Ginoo at mga binibini, sobra ninyo akong pinupuri. Medyo mas pinalad lang ako. Aba, anong klasing swerte ang makapagpapayaman sa isang tao sa loob ng ilang araw? Kumita ng 70 o 80 milyon. Ang galing ay galing, Chin Xiao. Masyado kang mahinhin. Heto, itong baso ng alak. Tagay ko sa iyo. Higit sa 70 o 80 milyon. Ngayon ang araw ng paghahatid ng eroplano, mga dibidendo ng airline. Bibigyan ko si Chin Xiao ng pera 20 milyon. Talagang hindi ako nagkamali ng pagkakakilanlan. At ang aking ipinangakong komisyon, Chin Xiao, tulungan mo akong ibenta ang mga delata, itong 30% na komisyon, hindi ba baba sa 5 o 6 na milyon? Maaari mo ba akong tulungang ibenta ang mga delata? Nalulutas nito ang aking problema, Tara. Ginoong Chin, tagay tayo. Halika. Aray, hindi ito binibilang. Hindi ko alam. Nakakagulat ang pagkalkulang ito. Wala pang isang buwan. Kumita ka ng 100 milyon. Oops! Sige, tigilan mo na ang pagpuri sa kanya. Magsisipagmataas na yan. Kuya Hai, iyon ang batang si Chin Xiao, Kuya Hai. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nawala ang 100 million nang walang dahilan. Hindi pa ako nakaranas ng ganito kalaking pagkatalo sa Jinghai. Kin, patay ka na. Hindi ka maililigtas. Tangga, hindi mo ba alam kung gaano kakaraming maiinom? Ang alam lang ay uminom. Hindi, kaya ko. Malaki ba ang ulo mo? Tubig. Aray, hindi ko alam kung may utang ako sa'yo sa nakaraang buhay. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Jianing. Hayaan mo akong matulog ng kaunti pa.
Magandang umaga. Bakit ka nasa bahay ko? Lumabas ka! Lumabas ka! Lumabas ka! Jianing, Lumabas ka! Jianing, kumalma ka, ito ang bahay ko. Kwarto ko. Nauuhaw ka ba? Bubuhusan kita ng tubig. Ano? Binugbog mo ako ng walang dahilan. Tatakas ka pa ba? Hindi ko sinasadya. Pakawalan mo ako. Hindi mo sinasadyang saktan ako. Pero natulog ka sa akin. Jianing, magaling ka talagang samantalahin ang kahinaan ng iba. Kalokohan. Wala akong ginawa. Ano, natulog ka sa akin, at hindi mo pa inaamin. Kailangan mong managot sa akin, alam mo? Panagutan, panagutan. Sino ang takot kanino? Seryoso ka. Ako. Hindi, ako. Ginoo, sandali lang. Pasensya na talaga. Hindi ka pwede pumasok dito. Bakit hindi ako pwede pumasok? Mawalang galang na. Ang Jinghai VIP building namin ay para lang sa mga dayuhang bisita. Ara, Nakalimutan ko na noong 1990s, ang Jinghai VIP building ay tumatanggap lang ng mga dayuhang bisita, pero may appointment ako sa mga dayuhang kaibigan na magkita dito. Kita mo naman. kung ganoon, ano ang pangalan ng kaibigan mo? Pwede kitang tulungang pumasok at magtanong. Ah, kaibigan ko. Anong nangyayari? Chief, sabi ng bisitang ito ay may nag-utos sa kanya na magkita dito. Chin Xiao, ikaw pala. Wang Xinxin. Foreman, kilala mo siya? Kilala ko, sobrang pamilyar. Mga kapitbahay na magkakasama mula pagkabata hanggang paglaki. Pero batang ito marunong ng lumaban mula pagkabata, away mag-udyok ng away. Magseselos, mangbulag ng mata, kaya napunta siya sa bilangguan at kumain mag-isa. Para mailabas siya, ang kanyang mga magulang ay nagsumikap. Nasira ang negosyo pati bahay, ay nasangla. Ang taong ito ay walang kwentang basura, parang gamu-gamu lang na sumisipsip. Chief, hindi mo rin dapat sabihin iyon. Baka totoong ang bisita natin ang bisitang ito. Ang kanyang uri, paano siya magiging bisita ng Jinghai VIP building natin? Naiintindihan mo ba ang mga patakaran dito? Ang tanging hotel sa Beijing na tumatanggap ng mga dayuhang bisita. Ang mga taong tulad niya. Ang mga dayuhang bisita lang ang makakapasok. Naiintindihan mo ba? Sige, maliban sa mga dayuhang bisita. Mayroon bang iba pang napakahalagang inimbita? Maliban sa mga dayuhang bisita, wala bang isang partikular na mahalagang imbitadong bisita? Paano naman naging posible iyon? Sa tingin ko, bobo ka sa pagkain sa bilangguan. Magandang paraan para mangarap ng gising. Mga dayuhang bisita? Sa totoo lang, parang nag-imbita ka ng aso dito. Hindi kita iimbitahin kung ako sa'yo. Kapitana, ganito mo tinatrato ang aming mga bisita. Nilabag mo ang mga alituntunin ng serbisyo. Wang Xinxin. Kung may magkamali, hihingi ako ng tawad sa iyo. Ngunit hindi ko sinasadyang magkamali ka ng pagkakaintindi. Mali ang pagkakaintindi sa ano. Huwag kang magpaka-cute. Sasabihin ko sa iyo. Dito, mga dayuhang bisita lang ang tinatanggap. Lumabas ka. Sige, pasok. Hindi ba sinabi mo na ang VIP building ay para lang sa dayuhang bisita? Pinapasok mo sila nang hindi nagtatanong. Kailangan ko pa bang turuan ka kung paano gumawa ng trabaho? Tingnan mo ang suot ng mga tao. Hindi mo mabibili iyan kahit anong sipag mo sa buong buhay mo. Mukha silang taga Hong Kong. Ang mga bisita mula sa Hong Kong, Macau, at Taiwan ay pwedeng pumasok. Pero ikaw, hindi. Mga bagong release na preso na katulad mo. Sino ba ang makakasiguradong hindi ka magnanakaw? Wang Xinxin. Pareho ka pa rin. Kapag hindi mo makuha ang gusto mo, yuyurakan mo ito hanggang mamatay. Paano mo natukoy na hindi ako bisita sa VIP building mo? Oo, Chief Wang. Baka naman totoo siyang bisita natin. Mawalang galang na po. Sino ang nag-imbita sa inyo? Si Ginoong Yuri. Sandali lang po. Pupunta ako kay Ginoong Yuri. Tigil. Pinayagan ba kitang umalis? Nasa'yo pa ba ako bilang kapatas? Abalahin si Ginoong Yuri para sa mga taong tulad niya. Kaya mo bang panagutan iyan? Seguridad, pumunta rito. Palayasin ang basurang ito. Seguridad, halika rito. Ilabas mo itong walang hiya. Foreman, huwag mong gawin iyan. Kung magre-report ako, wala namang maaantala. At bawal din iyon sa employee guidelines. Ang kapal ng mukha mo, lalo ka nang nagiging bastos. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo? Hindi siya bisita natin.
Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang turuan ako? Akala mo ba dapat ikaw ang foreman? Hindi. Hindi ko iyon ibig sabihin. Tama, dapat siya ang foreman. Kailan ka magsasalita? Walang hiya. Seguridad, ilabas mo siya. Ay, totoo nga. Itong walang hiya na galing sa bilangguan ay isang mapanganib na tao. Tatawag ako ng pulis. Pasensya na po, Ginoo. Pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Pero hindi ka dapat makipag-away dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay koneksyon sa dayuhang konsulado. Kung gagawin mo ito, maaaring mauuwi sa internasyonal na insidente. Iminumungkahi kong umalis ka muna. Kukumbinsihin ko ang ating foreman. Sinasabi ko sa iyo, Chin Xiao, makakulong ka na naman. Sapat na ang kalokohang ito. Imbitasyon. Anong imbitasyon? Dito na ako sa loob ng maraming taon. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gaya ng inaasahan ko. Peke iyan. Captain, mukhang ito ang maalamat na platinum level. Supreme Suzaku Post. Supreme Vermilion Bird Post. 50 lang ang kabuuan sa mundo. Paano napunta sa kamay ng isang basurang tulad niya? Peke iyan? Anong nangyayari sa labas? Anong nangyayari sa labas? Ginoong Pete, may isang taong malapitan ang paningin na nagdudulot ng gulo dito. Tatawag ako ng pulis agad. Palayasin mo siya para hindi makasira sa paningin mo. Hindi. Kailangan pa rin nating bigyang pansin ang karapatang pantao sa ating trabaho. Hindi, sobrang bastos iyon. Itong Ginoo, may iba pa ba kayong gagawin? May appointment ako. Sino pong nagimbita sa inyo? Ginoong Yuri. Kayo po ba ang panauhing pandangal ni Ginoong Yuri? Tagapamahala, Pete. Tingnan mo ang suot niyang damit. 10 yuan lang lahat. Isang tao lang na tulad niya. Paano siya magiging bisita ni Ginoong Yuri? Chief Wang, huwag kang ganyan. Huwag kang manghusga ng tao sa anyo. Hindi tama iyon. Ginoo, sinabi mo na ikaw ay bisita ni Ginoong Yuri. Ano pong ebidensya ninyo? Wang Xinxin, ilabas mo ang imbitasyon na nasa kamay mo, ipakita mo ito sa inyong tagapamahala ng lobby. Supreme Suzaku Post. Ang ganitong imbitasyon sa aking karera, minsan ko lang nakita, at ang kabilang partido ay isa sa 10 pinakamayayamang tao sa mundo. Ginoo, bakit po kayo may ganyang imbitasyon? Hindi ko kailangang sagutin ang tanong na yan. Pasensya na, maaari ba akong pumasok? Tagapamahala, Pete. Tingnan ninyo. Hindi niya masabi ang pinagmulan ng imbitasyon. Ipinapaliwanag na ang kanyang imbitasyon ay gawa-gawa lang. Tagapamahala, ako ang pinakamahusay na nakakaalam ng kanyang mga detalye. Mahilig siyang magnakaw ng manok at aso mula pa noong bata siya. At kakalaya lang siya mula sa bilangguan. Pinagagalagalan niya ang pekeng imbitasyong ito. Tiyak na magta-target na naman siya ng mayayaman. Itong Ginoo. Kung wala nang iba, mangyaring umalis. Huwag kang makahadlang sa aming mga panauhin. Ako talaga ay panauhin ni Mr. Yuri. Kung may pag-aalinlangan, maaari kang pumasok at hanapin siya. Binata, mas mabuting umalis ka na. Huwag kang gumawa ng mga laro dito. Kahit na peke ang mga imbitasyon, pero naiintindihan pa rin kita ng mabuti. Sigurado ako na marami kang problema dahil kayong mga Chino ay nabubuhay sa kahirapan. At ang inyong lahi ay may uri ng pagkamababa, duwag at mapanlinlang. Tagapamahalapit. Hindi iyan totoo. Kahit anong bansa, may mga taong duwag at mapanlinlang. Walang silbi kung hindi mo ito inaamin. Pagkatapos ng lahat, ang Tsina ay isang mahirap at atrasadong bansa. Walang kahit anong paghahambing sa ating imperyong Britanya. Ang kalidad ng inyong mga tao ay mababa pangkalahatan. Sinabi mo lang na ang Tsina ay mahirap at atrasado, hindi ba? Siyempre kayong mga Chino ay marunong lang magsaka. Ang inyong teknolohiya at industriya ay atrasado lahat. Ito ay isang katotohanang nasa mesa. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo ang isa pang katotohanan. Sa loob ng 30 taon, gagastos kayo ng $100 billion sa UK. Hayaan ninyo kaming tulungan kayong magtayo ng mabilis na tren. Kami sa UK ay humiling sa Tsina na tumulong sa paggawa ng riles. Hindi, ito ay isang mabilis na tren. Mas mabilis at mas ligtas kaysa sa mga tren. Ito ay ang aming karunungan na nangunguna sa mundo. Hindi mo naiintindihan. Iyan ang pinakanakakatawang biro na narinig ko. Salamat, Ginoo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakanakakatawang biro sa mundo. Biro ba ito? Tingnan natin. Ang punto, kailangan mong mabuhay ng matagal. Tama na.
Hindi ko na kailangan mag-aksaya ng oras sa'yo. Kung hindi ka aalis, ipapalayas kita. Sino ang nagsabi? Dapat nating bigyang pansin ang karapatang pantao sa ating mga gawain. Ano? Huwag kang magkunwari. Eksakto. Dahil inilantad kita bilang sinungaling na gumawa ng peking imbitasyon. Sandali lang. Punitin mo. Kaya mo bang managot? Presyo. Dahil sa isang hangal na inchik na gangster. Wala akong oras na sayangin sa'yo. Kumusta, Ginoong Yuri? Sunduin mo ako. Nagkakaproblema ako sa pinto. G. Pete, huwag kang magpadaya sa kanya. Peke yung phone na hawak niya. Kakalabas lang niya sa bilangguan. Paano niya malalaman si G. Yuri? Yung malaking lalaki? Siya ay isang ganap na gago. Basura. Tama ka. Itong sinungaling na puro biro lang ang alam. Hindi siya kukunin ni G. Yuri kahit mag-imbita siya ng aso. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. G. Yuri, itong inchik na gangster ay nagpapanggap na iyong panauhing pandangal. At nagnakaw siya ng imbitasyon para makapasok ng palihim. G. Yuri, huwag kang masaktan. Tulad niya, itong ignorante na asong lokal. Palalayasin ko siya agad. Iligtas mo ang iyong mga mata. Pigilan mo ako. Si Jichin ay isang napakahalagang kasosyo sa negosyo ko. Ang tapang naman. Ang tapang mong saktan ng mga bisita ko. Ano, Chin Xiao? Itong bilanggo nakakalabas lang sa bilangguan. Talaga bang kaibigan ni Mr. Yuri? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Tanga. Itong babaeng walang utak. Pina-offend ko si Mr. Yuri. Mr. Yuri, huwag kang magalit. Na-offend mo ang mga bisita ko. Nagprotesta ako, maghintay ka na lang na ireklamo. Tagapamahalapit. Huwag mo akong tawaging tagapamahalapit. Ang trabaho ko ay nawala rin dahil sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Maglakas loob na atakihin ang mga bisita ni Mr. Yuri. Huwag kang mag-alala. Salamat sa babaeng ito kanina. Hindi ako pinalayas ng hotel ng 2 taong ito. Mr. Mark, ang pangalan ko ay Yuri. Sino ang nagsabing tatawag ng pulis? Hayaan ng Interpol na hulihin ako. Mr. Chin, talagang kapabayaan ko ito. Hayaan ang tangang ito na mang-insulto sa iyo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Chin Xiao. Oh, hindi. Mr. Chin, Mr. Chin. Itinuturing mo akong parang utot pakawalan mo ako. Nakausap ko na si Mr. Mark. Kayo dalawa ay sinibak na. Ang babae ay na-promote bilang head waiter. Tanggalin ako dahil sa inchik na ito. Hindi ako sang-ayon. Hindi ito patas. Bitawan mo ako. Ito ang una kong beses dito, tama. May mali sa proyekto ng Longsugo. Bakit isinara? Bakit tumigil ang trabaho? Bakit tumigil ang trabaho? Bakit isinara? Ngayong tumigil ang trabaho, ano ang mangyayari sa sahod namin? Iyon ay, ang ipinangako sa simula ay maaaring tumagal ng ilang taon. Gaano nakatagal? Bakit nyo kami pinipigilan? Balik trabaho? Balik trabaho? Tingnan mo. Tahimik ang lahat. Tatay, ano ang problema? Ibabawal ang proyekto ng Longsugo. Paano nangyari iyon? Ayoko ring maniwala. Pero sinabi sa akin ng nakatataas. Gumawa raw ako ng plano sa lalong madaling panahon. Pero marami na tayong na-order na materyales. Napakaraming engineering teams. May pinirmahan ding kasunduan sa pagitan ng mga partido. Kung titigil ang proyektong ito, edi tayo ay... Nakapirma na ang kontrata. Kami ang kontratista. Siyempre, buong responsibilidad namin. Ang laking proyekto, kung magkakaroon ng kompensasyon, mawawala ang karamihan ng ari-arian ng pamilya Huo. Bakit naman? Narinig ko na may nag-ulat na marumi ang tubig sa Longsugo. Hindi angkop para sa pagpapaunlad ng gobyerno. Umupa rin sila ng mga eksperto para kumuha ng sample at suriin. Ano ang resulta ng pagsusuri? Grabe ang taas. Posible kaya na gusto ng gobyerno na baguhin ang lokasyon ng high-tech zone? Sa tingin ko, tama ka. Malapit nang ilabas ang redhead para sa rezoning. May humahad lang. Triad na naman. Talagang ang mga triad ang naglalaro. Matapos kansilahin ang Longanshan, ibinenta nila ito sa mababang presyo para sa isang bagong piraso ng lupa, Chixia Mountain. Ang pagtatayo ng high-tech zone ay lilipat daw malapit sa Chixia Mountain. Mukhang imposibleng hindi sila tuluyang sumuko. Ano ngayon? Sa sandaling mailabas ang redhead file na ito, tapos na ang usapan. Sa pagkakataong ito, nahawakan ng mga triad ang sensitibong issue ng polusyon sa tubig ng Longsugo. Masasabi lang na mas magaling sila. Hindi, dahil triad sila. May puwang pa para kumilos sa bagay na ito. Tagay. Kuya Hai,
Talagang nagbukas ng aking mga mata ang ginawa mo. Hay, direktang sinisira ang pinagmumula ng tubig ng Longsugaw para mapilitan ng nasa itaas na baguhin ang lokasyon ng high-tech zone. Parang naghuhukay ng pera sa lupa. Sa pagkakataong ito, itinayo nila ang proyektong ito. Maraming pera at oras ang inilaan. Ngayon ay tumigil na ang kooperasyon. Tinititigan ko ang mga kumpanyang katuwang natin. Huwag silang kainin. Higit pa sa, ang pamilya Wu para sa proyektong iyon. Halos lahat ng pondo ay nasira. Ngayon ay hindi na nila kayang bayaran ng liquidated damages. Tamaan ang ahas sa 7 pulgada. Ang bagay na ito sa Longsugaw ay eksaktong 7 pulgada ng pamilya Huo. At pagkatapos niyon, nasa Jinghai ba ang pamilya Huo? Hindi ganon kaganda. Nakaka-excite si Qin Xiao na aso. Depende ito sa pamilya Wu. Ngayon ay naghihirap na ang pamilya Wu. Tingnan ko kung sino ang makakapagtanggol sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang proyekto ng high-tech zone. Ninakaw natin ang proyektong ito mula sa pamilya Huo. Mabilis na paunlarin. Sige, iginagalang ka namin, Kuya Hai. Para sa triad, Mr. Chin, 3 araw na kaming naghahanap ng Chixia Mountain. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Magpatuloy, ito ang nagtatakda. Maaari ba nating mabawi ang karapatan sa pagpapaunlad ng high-tech zone? Tara na. Tara na. Kuya, ang triad ay maglalabas ng dumi sa ating Longonshan. Kapag natagpo ang kontaminado ang tubig sa itaas, tiyak na babawiin ang ating karapatan sa pagpapaunlad. Ang mga triad ay hindi tapat. Kumuha ng isang bagay, gawin ito kasama nila. Tawagin ang mga kapatid. Nakita ko na ang parehong trick minsan. Ngayon, nasa kawit ng balbas. Hindi ka rin magtatagumpay. Qin Xiao, talaga bang makukuha natin ang karapatan sa pag-unlad ng ganito? Magtiwala ka sa akin, tama ito. Pero, marami nang ginagawa ang triad nitong mga nakaraang araw. Sila at ang Longhua Group 6 na malalaking kumpanya kabilang ang Zhuhai International ay pumirma ng kasunduan sa kooperasyon. Naghahanap sila ng mga kasosyo sa mga materyales sa konstruksyon. Ang buong aksyon ay mas malaki kaysa sa pamilya Huo. Mas malaki, mas maganda. Gawin itong mas malaki. Kapag mas malaki, mas malakas ang backlash. Jianing, magtiwala ka sa akin. Lahat ng nawala sa atin. Kukunin ko ito gamit ang aking sariling mga kamay. Nahanap ko na. Qin Xiao, sobrang sigla mo. Hayaan mo akong makita ito. Narito na. Sigurado ka ba? Talaga bang makakatulong ito sa atin na makuha muli ang mga karapatan sa pag-unlad? Huwag kang mag-alala. Mananalo tayo. Maghanap ng ilang manggagawa para mag-standby malapit sa reservoir, manghuhuli tayo ng mga multo ngayong gabi. Sige. lahat. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang dumalo sa handaan na ito. Sa pagkakataong ito, ang proyekto ng Chixia Mountain ay maaaring magpatuloy ng maayos kung wala ang tulong ng lahat. Sa mga susunod na aktibidad, ang triad ay nakikipagtulungan sa lahat, magkasamang pag-unlad, pagtatayo ng pinakamahusay na Jinghai, at ay kahit na ang opisyal na briefing ng gobyerno ay 1 oras pa, sigurado akong nagmamadali ang lahat. Sige, sasabihin ko na sa inyo. Opisyal nang inilunsad ang proyekto sa pagpapaunlad ng Chixia Mountain. Hindi ba iyon mula sa pamilya Huo? Bakit nandito sila? Narinig ko na ang proyektong ito sa pag-unlad ay inagaw mula sa pamilya Huo ng Triad. May magandang palabas ngayong gabi. Kalimutan mo na. Ang kasalukuyang pamilya Huo ay nasa kanlurang bundok na. Bakit sila nakikipaglaban sa mga triad? Ang apelyidong Chin, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta rito? Kakaiba. Hindi ba ito kumperensya ng pag-aproba ng proyekto para sa development zone? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang proyektong ito ay pag-aari ng aming triad? May kinalaman ito sa iyo. Xiao Feng. Sila ay dating mga developer pagkatapos ng lahat. Tama ka. Kuya Hai, nakalimutan ko kung hindi mo nasabi. Ang proyektong ito, ninakaw natin ito mula sa kanila. May kapal ka pang mukha sabihin iyan. Bastos kang babae, may karapatan ka bang magsalita? Ang pamilya Wu ay malapit nang matapos. Hindi na kami natatakot sa iyo ngayon. Xu Xiaofeng, huwag kang masyadong mayabang. Rampage, ano ang problema sa Rampage? Ang aming triad ay puspusan na ngayon. Sino ang makakapantay sa amin sa Jinghai? Qin Xiao, ang pamilya Wu ay isa na lang dating liryo. Ano ang ipakikipaglaban mo sa amin? Pagsikat ng araw. Xu Xiaofeng, sobra kang kumpiyansa. Ang proyektong ito ay hindi mananakaw sa akin, hindi ba?
Walang kwenta. Ang mga dokumento sa itaas ay naaprubahan na. Kung may babalik mo ito, yuyuko ako sa iyo sa publiko. Hindi na kailangang yumuko. Pero oras na para ibalik ito. Kuya Hai, iligtas mo ako. Pinapunta mo ang isang tao para magmaneho ng sewage truck sa Longsugo, sa kalagitnaan ng gabi, lihim na magtapon ng dumi sa alkantarilya. Siraan ang kalidad ng tubig ng Longsugo. Kapag ito ay lumabas, mapupunta ka sa bilangguan. Imposible. Ginagawa ko ito ng pribado. Paano niya malalaman? Sino ka? Hindi ko kilala ang taong ito. Kuya Hai, nagtatrabaho ako para sa iyo. Hindi ka pwedeng tumawid sa ilog at sirain ang tulay. Qin Xiao, alam ng buong Beijing Sea na may away ka sa akin. Hindi mo ako pwedeng i-frame ng ganyan, di ba? Mukhang madali lang bulihin ang ating triad. Ang pagnanakaw ng dumi sa alkantarilya ay isang kriminal na pagkakasala. Gusto lang niyang isisi sa iyo ang kasalanan. Para mapabilanggo ka para sa kanya. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Halatang ikaw ito. Sinabihan mo akong magtapon ng chemical na wastewater sa Longsugo. Basura. Ano ang ebidensya? May recording ako. Gusto kong itapon mo ang chemical na wastewater sa Longsugo. Kuya Hai, ito ay illegal. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kung may mangyari. Talagang boses ni Haidafu yan. Sadyang magtapon ng dumi sa alkantarilya puta. Peke ang recording. Paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala, sa ganoong sitwasyon, tiyak na makokonsensya si Haidafu. Hindi niya masasabi ang pagkakaiba ng totoo at peke. Basura. Tingnan mo. Ito ang pinakabagong direktiba mula sa gobyerno. Kailangan mong ibalik ang dragon at gumawa ng kawalang sala. Ang pagpapaunlad ng high-tech zone ay nagpapanatili ng lahat. Paano naging posible yon? Kuya Hai, siguradong peke yan. Peke. Qin Xiao. Sa tingin mo, maaari mong baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng pekeng dokumento? Hindi ako naniniwala. Xu Xiaofeng, ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Maniwala ka man o hindi. Pagkatapos ng investigasyon, ang polusyon sa tubig ng Longsugo ay gawa ng tao na chemical na wastewater. Mga eksperto sa pagtatasa ng kapaligiran, pagkatapos ng karagdagang pagsusuri ng kapaligiran ng Longsugo, ang natitirang chemical na wastewater ay aalisin sa loob ng 1 linggo. Ang taong namamahala ng kaugnay na departamento ay gumawa ng pahayag. Ang kakilakilabot na insidente ng gawa ng tao na chemical na sewage ay susuriin. Basura. Lahat basura. Haidafu, tumigil ka na sa paglaban. Ang development zone ay tapos na. Kuya Hai. Talagang binabaliktad ang sitwasyon. Tapos na ang triad. Natigil ang proyekto. Ang mga liquidated damages na ito ay maaring maubos sila. Lahat ng naranasan ng pamilya Huo dati, ngayon ay naulit muli sa triads. Qin Xiao, tiyak na hindi kita pakakawalan. Trash. May nangyari. Paano ang mga tao? Tara. Ang mga ari-arian ng triad ay naliquidate na. Lahat tumakas. Mga gago. Walang utang na loob. Hindi ko sila patatawarin. Ngayon, lumalakas si Qin Xiao. Natatakot akong tayo. Ibig mong sabihin, mas masahol pa ako sa isang bilanggong manggagawa? Hindi ko yon ibig sabihin, Kuya Hai. Ang tono na to, kailangan kong lumabas. Hindi natin siya kayang talunin sa normal na paraan ngayon. Kaya kailangan nating gumamit ng espesyal na paraan. Espesyal na paraan? Narinig ko na ang tatay ni Qin Xiao ay nakahiga sa bahay. Ang kanyang ina ay lagi nandoon para alagaan siya. Anong ibig mong sabihin? Gawin natin ito sa lahat ng oras. Para makamit ang malalaking bagay, kailangan tayong maging mabagsik. Pinilit mo akong gawin ito. Nandito si Jianing. Tita, pumunta ako para makita kayo ni Tito. Umupo. Kuya, Kumusta ka? nasa kwarto pa rin ang dalawang matatanda. Nandoon din ang pamilya Huo at si Binibining Huo. Wol Jianing, may ganoong hindi inaasahang sorpresa. Itinali pa siya. Kumilos ng mabilis. Alis. Tulungan mo akong ibenta lahat ng stock na yan. Maghintay ng kalahating oras pa at babawi ito. Pagkatapos mailagay ang lahat ng pera, bilhin lahat ng shares ng Apple. Oo, lahat. Kasalukuyan akong nagmamasid ng isang abandonadong pabrika bilang magiging linya ng assembly ng potato chips natin. Qin,
Bilanggo ka. Lalong buhay. Lalong masustansya. Medyo nag-una na ako ng tambay. Para kang multo. Aso ka ba? Amoy na darating. Qin Xiao, ikaw talaga ang pinakabatang natatanging negosyante sa Jinghai. Hindi ka namumura sa tao. Kaya mo pa bang tumawa ngayon? Qin Xiao, Jianing, tatay. Hi Dafu. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Sobrang simple. Ilipat mo sa akin ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo. Pipirma ako, pakakawalan mo sila. Tumigil ka sa walang kwentang usapan. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin ngayon. Pumirma ka na. Pipirma ako. Si. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Pakawalan mo sila. Qin Xiao, wala kang silbi. Malaking pera iyan. Maaari mong patayin ang tatay ko. Pero, sumuko ka. May natutunan ako sa buhay ko. Hindi ganoon kahalaga ang pera. Ngayon, nailipat na sa iyo ang pera ko. Pakawalan mo ang pamilya ko. Hindi mo pa ba nauunawaan ang sitwasyon mo? Sa tingin mo ba, pakakawalan ko sila? Ay Dafu, ano ang gusto mo? Pinalugi kita sa lahat. Ang pamilya mo, papatayin ko sila. Hi Dafu. Ito ay Jinghai. Kung gagawin mo ito, ikaw mismo hindi makakatakas sa kamatayan. Huwag kang mag-abala. Dadalhin ko ang pera mo sa magagandang bansa. At ikaw ay makikita lang na pinahihirapan ang pamilya mo hanggang mamatay. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ang pamilya ko. Ano ang problema sa akin? Qin Xiao. Gusto ko kapag may nagtatanong sa akin. Sayang. Kailangang mamatay ang pamilya mo. Hindi rin siya mailigtas ni Jesus. Sabi ko. Bastardo, hindi ka ba natatakot sa ganti? Ganti? Ilang taon na akong nasa Jinghai. 12 ng kaso ng pagpatay ang hawak ko. Sino ang gumanti sa akin? Makinig kang mabuti sa mga hiyaw ng pamilya mo. Paano nangyari? Gawin mo. Huwag mong sayangin ang oras mo. Sino ang nasa kabilang linya ng teleponong pinakikinggan mo? Kumusta, Kin? Ligtas ang ate at ang tiyo at tiya. Huwag kang mag-alala. Magpakatotoo ka. Paano naging posible iyon? Sa totoo lang, naghanda na ako laban sa iyong desperadong hakbang. Nag-arte lang ako kanina. Ang dahilan kung bakit ako sumama sa iyong pag-arte, para makalikom ng mahalagang ebidensya para sa iyo. Ilang taon na akong nasa lansangan. 12 ng buhay ang hawak ko. Sa ebidensyang ito, ilalagay kita sa bilangguan hanggang mamatay ka. Ilalagay kita sa bilangguan hanggang mamatay ka. Qin Xiao, gusto kong sirain ang net, kasama ka. Tumayo ka at maging tapat. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Tagay. Qin Xiao, nabasa mo ba ang dyaryo? Triad na alis na ito. Ito ang lugar nila. Si, Qin Xiao. Huwag mong pag-usapan ito. Yung stock na binili mo, tumaas na naman kagabi. Ang halaga mo ay dumami ng ilang beses. Bienan, ang kita sa stocks ay tataas ng tataas sa hinaharap. Kailangan mong maging handa. Sige. Pag-uusapan natin ang negosyo mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay pag-usapan ang kasal ninyo. Oo. Ang kasal ay sa isang buwan. Itong pera, walang katapusan. Bilisan mo, magkakaroon ka ng malaking matabang lalaki. Tama. Ang pagkakaroon ng anak, hindi kinakailangan pagkatapos ng kasal.